Sabi nila, ang mga babaeng malalaki ang puwit ay madaling manganak. Ito ay likas na tanda ng pagiging reyna. Sa hinaharap, tiyak na magiging reyna siya. Kaya bago umalis sa digmaan, hawak niya ang kamay ng kanyang ina. Bawat salita ay nag-aral ng sayaw para sa bansa. 3 taon mula ngayon, papasok sa palasyo para sa pagpili. Umiyak ang nanay habang tumango. Kinabukasan, nagdala siya ng guro sa martial arts. Naguluhan ako. Nanay, hindi ba sinabi ni Itay na mag-aral ako ng sayaw? Sinabi ni Itay na mag-aral ka ng martial arts. Delikado sa palasyo, kailangan ng buhay. 3 taon mamaya, may katawan akong puno ng kalamnan na kayang bumatak ng 2 bato na arko. Kayang putulin ang panggatong na kasing laki ng bibig ng mangkok. Sa araw ng pagpili, inutusan ng mga taga-suri na ipakita ang talento. Ang mga dalagang nauna ay nagbasa ng tula at nagpipinta. Sumasayaw ng maganda. Talagang nakakaakit sila. Nang ako na ang sunod, agad kong binuhat ang tansong lalagyan sa tabi. Itinaas ko ito ng isang kamay lampas sa aking ulo. Namangha ang kagalang-galang at agad nagpa siya. Ang babaeng ito ay may pambihirang galing sa pakikidigma. Iginawad ang ranggong ika-6 na antas na bantay na may dalang espada. Paglabas ng kautusan, lahat ng naroroon ay nagulat. Nakatayo ako sa aking pwesto. Mga gwardya na may espada. Hindi ba't sinabi ng nanay ko na ang pagpili ay para maging asawa ng emperador? Bakit naging para maging bodyguard ng emperador? Nakatulala ako sa pagkakataong iyon. Hinawakan ako ng nanay ko sa kamay. Nasa kanyang mukha ang di mapigilang kasiyahan. Nandyan ka ba, anak? Pinahahalagahan ka ng emperador. Ika-6 na antas. Diretso na sa ika-6 na antas. Ang iyong ama ay nagtiyaga ng 10 taon para makamit ang ika-6 na antas. Tinitignan ko ang aking ina. Totoo ang kanyang kasiyahan. Totoo rin ang kanyang pagmamataas. Pero alam ko, parang hindi ayon sa inaasahan ko ang nangyayari. Ang plano ni Itay, parang nagkaproblema. Pagkalipas ng kalahating buwan, triumphant na bumalik si ama. Kakapasok pa lang niya sa lungsod, hindi pa man natatanggal ang baluti. Agad kaming lumapit ni Inay upang salubungin siya. Nang makita kami ni Itay, ngumiti siya. Mahal na Ginoo, sa wakas ay nakauwi na kayo. May magandang balita po akong ibabalita sa inyo. Ano yon? May magandang kinabukasan na ba si Neng? Hinaplos ni Itay ang likod ni Inay. At tumingin siya sa akin. Kamusta na ang audition ni Nanan? Maari bang iwanan ng hari ang kanyang marka? Iwanan niya. Hindi lang basta iwanan. Agad na nagbigay ng utos ang hari. Itinaguyod si Nanan bilang opisyal. Paano magiging opisyal ang mga concubine sa harem? Sabi ng emperador, ang galing-galing ni Nanan sa martial arts. Itinalaga bilang isang 6 na ranggong gwardya na may taba. Naging matigas ang ngiti sa mukha ng ama. Napakahusay sa sining ng digmaan. Napakahusay. Napakahusay sa sining ng digmaan. Gwardya na may taba. Nga. Salamat sa iyong mga payo noon. Kumuha ako ng pinakamahusay na guro sa martial arts para kay Nanan. Ngayon, kaya na ni Nanan na hilahin ang matigas na busa na may bigat na 2 siyay. Kasalanan ito. Sa matinding lungkot, sumigaw ng malakas si Itay. Dahil sa matinding galit, biglang dumilim ang kanyang paningin. Diretso siyang bumagsak. Hating gabi, nagising si Itay sa loob ng mansyon. Maputla ang kanyang mukha. Itinuturo ako na nakasuot ng armor sa harap ng kama. Nagalit ako at nanginginig. Ikaw, anak na Suwail. Pinapadala kita sa harem para maginhawa. Bakit ka tumatakbo sa harap ng emperador para harapin ang panganib? Ang palasyo ay isang lungga ng mga halimaw na kumakain ng tao. Si punong ministro Wei Wuji ay mas mapanlinlang at tuso. Ikaw, isang dalaga, ay nagtatrabaho sa ganitong sitwasyon. Paano kung mamatay ako dahil madamay sa gulo? Nakikita ko siya, parang mahihimatay ako sa inis. Agad akong tumapik sa dibdib at nangakong, Tay, huwag po kayong mag-alala. Hindi po magpapasaway ang inyong anak na babae sa palasyo. Gagawin ko ang lahat para mabuhay at lalayo ako kay Wei Wuji. Sa palasyo, puro intriga at agawan ng kapangyarihan. Basta hindi maapektuhan ang sahod ko. Bilang wala akong nakikita, gagawin ko na lang na maging tahimik at kumita ng buwan ng sahod. Hindi ako makikialam. Tinitignan ako ng ama, na parang isang malas na tao na tanging layunin ay mag-ipon. Puno ng mga sirang plano sa politika sa isip. Sa huli, nagiging isang malalim na buntong hinina na lang. Kinabukasan, nagsuot ako ng kasuotan ng bayan. Nakastrap na may tabak, opisyal na nagtrabaho. Sa labas ng Zichen Hall, ang emperor ng Dashi, si Xiao Jincheng, ay nakatayo na may mga kamay sa likod. Tinitingnan ang aking tuwid na postura. Ngunit sa kanyang mga mata ay may pagdududa. Siya ay likas na mapagduda. Noong pinili ako sa pagpili ng mga dalaga, tiyak na dahil sa aking lakas. Maaaring gamitin upang guluhin ang mga plano ng mga makapangyarihan. Ngunit ngayon, talagang narito na siya sa harap ng emperador. Habang lalo siyang nag-iisip, lalo niyang nararamdaman na kakaiba ito. Dahil sa mga bulong-bulungan ng nakaraang dinastya. Nagdududa siya na si General Shen at ang punong ministro ay may lihim na kasunduan. Ngayon, nakita niyang ipinadala ng pamilya Shen. Hindi isang malambing na consort, kundi isang halimaw na kayang bunutin ang mga weeping willow. Karaniwang anak ng opisyal. Paano magkakaroon ng ganitong nakakagulat na kakayahan? Alam niyang mabuti na sa ilalim ni Wei Wuji. May grupo ng mga bihasang mandirigmang magaling magkunwari. Baka si matandang General Shen. Para ipakita ang katapatan sa punong ministro. Nakipagsabuatan kay Wei Wuji. At ginampanan ang palabas na ito ng pagpapalit ng anak ng prinsipe. Ang babaeng nasa harap ko. Hindi talaga siya ang tunay na anak ng pamilya Shen. Kundi siya ang pangunahing mamamatay tao ng Prime Minister's residence. At ipinadala siya ng lantaran. Sa mismong harap ng emperador. Sa ilalim ng aking mga mata. Para alamin ang aking mga lihim. Nagpa siya si Xiao Jinchen na gamitin. Lihim na palatandaan ng mansyon ng punong ministro. Ako mismo ang binigyan ng matinding parusa.
Sa kalaliman ng gabi, humihip ang malamig na hangin. Nakasandal ako sa haliging may ukit ng dragon, nagbibilang ng gastusin sa pagkain. Isang itim na anino, parang dambuhalang daga, ang palihim na lumapit. Isa pala siyang pinagkakatiwalaang eunuko ni Xiao Jinchen. Nagkunwaring tagapag-ugnay ng mansyon ng punong ministro. Nakatakip ang mukha, lumapit siya sa harapan ko. Nagdala ng isang piraso ng 50 layang na ginto. Agad na nag-umpisa ng mga kakaibang galaw. Gumawa ng mga komplikadong senyales ng pamilya. Parang nakaupo sa isang malaking pakwan. Bumaba ang boses niya at nagbigay ng senyales. May utos ang Ginoo. Ang hari ay nagtakip sa lupa. Sa dilim, si Xiao Jincheng ay matamang nakatingin sa akin. Matagal na niyang pinagplanuhan. Kung ako'y isang tagapagsakripisyo, sasagot ako sa lihim na tanong at tatanggapin ang ginto. Kung ako'y espiya ng ibang grupo, maghahanda akong bunutin ang espada. Pero nakatitig ako sa pilak sa aking kamay. Sa utak ko, abala ang kalkulasyon, halos nag-aapoy. Sa kalagitnaan ng gabi, may taong nagbibigay ng pera ng libre. Walang pag-aalinlangan akong ipasok ang gintong ingot sa bibig. Nagatras ng malinaw at malalim na mga bakas ng ngipin. Tumingin sa harap sa taong may panginginig ng talukap. Yakap ang hangin na pakwan na nakamaskara. Bigla akong naisip. Sa gitna ng gabi, pumunta sa Zicheng Hall para suhulan ang mga gwardiya. Ano ito? Hindi ito isang mamamatay tao. Ito ay isang pagkakataon na dumating sa pintuan. Isang malaking sapantaha ang ginawa niya. Hindi na nasabi ng ebidensya ang ikalawang bahagi. Nakatanggap siya ng isang sampal at umikot ng 3 beses at kalahati. Nakatagilid na may puti ang mga mata sa bato. Natutulog ng mapayapa. Hinawakan ko siya sa batok na parang sisiw. Masiglang dinala sa malaking bulwagan. Ibinagsak sa paanan ni Xiao Jincheng na parang basag na sako. May mahalaga po akong iulat. Ang taong ito ay tabingi ang mata at bibig, parang may epilepsy. Nagpapahiwatig pa na gusto niyang kumain ng malaking pakwan. Tiyak na isa siyang mamamatay tao na gustong suhulan ako. Maaari ko bang itanong, mahal na hari? Ang 50 layang na maruming pera na ito, maaari bang madaliin at isama sa buwanang gantimpala ko? Tinitignan ni Xiao Jinchen ang namamagang mukha sa sahig. Ang ibidyang may putik sa bibig. Tingnan mo ang aking mukha na puno ng sinseridad. Siya ay nahulog sa katahimikan. Anong matalinong tuso sa kapangyarihan? Ang mag-aalaga ng isang tangana. Ibebenta ang kontak para sa 50 layang na gantimpala. Ang unang pagsubok ay sinubukan akong suriin at nakalusot. Ito ay talagang nakasakit. Ang espiya ni Wei Wuji sa palasyo ay si Zhao Xiaoshan, ang pinuno ng mga gwardiya. Nang makita niyang napansin ako ng emperador sa unang araw ko sa tungkulin, naramdaman niyang may panganib. Kaya agad niyang nagpasya na alisin ako. Sa pagpapalit ng gwardiya sa hapon, dinala ni Zhao Xiaoshan ang kanyang mga tauhan upang harangin ako. Si Shen Wuwei, bagong salta ka lang. Dapat kang mag-practice. Ibinaba ko ang kinakain kong mansanas. Nagmamadali akong yumuko. Anong utos, Ginoo? May kailangan bang ipagawa? Si Zhao Xiaoshan, nakangiti sa labas, itinuturo ang kanlurang bahagi ng lungsod. Sa gabing ito, pupunta ka sa Royal Beast Park para sa duty. Doon ay may mga kakaibang hayop mula sa kanlurang rehiyon. Ito ay isang mahalagang lugar ng hari. Malakas at matatag ka. Pinakamainam ka para sa trabahong ito. Pagkarinig ko ng night shift, agad akong nag-alinlangan. Ginoo, ito ay isang walang katapusang hirap. Maaari bang itanong kung may doble ang bayad sa night shift mula sa Bureau of Internal Affairs? Nagulat si Zhao Xiaoshan. Nagtinginan ang mga kasamahan. Mas lalo pang may paghamak sa kanyang mga mata. Talagang isang hangal na hindi marunong makakita ng mundo. Kahit malapit na ang kamatayan, iniisip pa rin ang mga pirasong pila. Nagpakitang gila si Zhao Xiaoshan. Basta't ingatan mo ang 100 Beasts Garden. Bukas ng umaga, ako ang mag-uulat ng iyong mga nagawa. Hindi mawawala ang karagdagang gantimpalang pila. Nang marinig kong doble ang kita, biglang lumiwanag ang mga mata ko. Salamat sa pag-promote, pinuno. Tinanggap ko agad, walang pag-aalinlangan. Nagpasalamat pa ako at yumuko. Habang masaya akong umaalis, tinitignan nila ang likod ko. Si Zhao Xiaoshan ay malamig na nag-utos. Pumunta at dalhin ang 100 Beast Garden. Bumukas ang bakal na kulungan ng tao na itim na tigre. Bukas ng umaga, pupunta ako para kunin ang mga buto ni Shen Wei. Sa gitna ng gabi, tahimik ang Royal Beast Park. Mataas ang mga pader, paminsan-minsan ay may mga hayop na umuungal. Sadyang hindi ako pinagsama ni Zhao Xiaoshan ng kapareha. Sa napakalaking parke, ako lang ang nagbabantay. Katatapos lang sa tabi ng artipisyal na bundok. Naghahanap ng komportableng anggulo para humiga. Biglang may sumalubong na malansang hangin. Isang dambuhalang hayop. Isang itim na tigre na may berdeng mga mata. May tumutulong mabahong laway habang mabilis na sumugod sa akin. Ang malaking bunganga nito'y diretsyo sa aking mukha. Naalala ko ang turo ni tatay na huwag maghanap ng gulo. At huwag basta-basta pumatay ng buhay. Sa gitna ng aking pagkataranta, mabilis kong inilabas mula sa aking dibdib. Ang malaking tinapay na hukbo sa hilaga na ibinigay ni inay. Sobrang tigas nito, kayang pamatay ng mabangis na lobo. Tikman mo ang lihim kong sandata. Gamit ang lakas ko, ipinasok ko ang kalahating tinapay sa bibig ng tigre. Ang malutong at malakas na tunog ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang itim na tigre ay kinagat ang solidong tinapay. Dalawa agad sa mga pangil nito ang nabali. Sa sobrang sakit, gumulong-gulong si itim na tigre sa lupa at bumula ang bibig. Pagkatapos, pumikit siya at nawalan ng malay dahil sa matinding sakit. Pinulot ko ang malaking tinapay at pinunasan ang laway ko. Sayang na sayang ako dahil hindi ko pa natatapos kainin. Tahimik na bumagsak ang isang anino. Sa ibabaw ng pader ng bakuran ng mga hayop. Ang lihim na gwardiya ni Xiao Jinchen. Matagal nang alam ang tungkol kay Zhao Xiaoshan. Ipinagbigay alam sa kanya ang taktika ng pagpatay gamit ang ibang tao. Sadyang hindi nagpadala si Xiao Jincheng ng tao upang hadlangan. Gusto niyang makita kung gaano pa ako karaming kakayahan ang itinatago. Ngunit ang nakita niya ay labis na katawa-tawa. Ang nakakatakot na tigre na kumakain ng tao.
Sa kasalukuyan ay nakabaligtad, na may puting bula sa bibig at nakahiga sa lupa. Ako naman, komportableng nakasandal sa tiyan ng tigre. Yakap-yakap ang kalahating tinapay, mahimbing ang tulog. May laway pa sa gilid ng bibig habang bumubulong. Gagamitin ang buwan ng pera para bumili ng 5 gin ng braised pork. Ang liwanag ng buwan ay bumabagsak. Dahan-dahan binitiwan ni Xiao Jinchen ang mahigpit na hawak sa espada. Pinagmamasdan ang walang pakialam at magaspang kong pagtulog. Napagpasyahan niyang wala akong anumang tusong pakana. Nakakabuhay ng ganito. Isang hangal na parang halimaw na inuuna ang pera. Sa palasyo ng panlilinlang at intriga. Ako'y tila tunay at dalisay. Hindi niya mapigilang mapangiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang ngiti ng pagkabigo at kapanatagan. Sige na nga. Kung isa lang naman akong mapurol na kutsilyong walang puso't damdamin. Ako na mismo ang hahawak nito. Kinabukasan ng umaga, masigla akong pumasok sa trabaho. Nang makita ako ni Zhao Xiaoxian na walang nangyaring masama sa akin. Parang nakakita siya ng multo. Pinuno. Kagabi, sumakit ang tiyan ni itim na tigre at nahilo siya. Hindi ako gumamit ng dahas kaya hindi ko nilabag ang mga patakaran. Namutla si Zhao Xiaoxian at hindi makapagsalita. Dahil dito, nagpadala ng tao si Wei Gaifi na nagsabing may bagong nakuha na sinaunang pintura sa palasyo. At humihiling na tingnan ito ng emperador. Partikular na pinangalanan ako para maglingkod sa tinta at brush. Si Xiao Jincheng ay bahagyang nagkunot ng noo. Alam niyang ito ay isang patibong para sa kanya at sa akin. Kakaisip pa lang na ilayo ako. Dagdag pa ng eunuko. Sabi ng ginang triple ang bayad sa trabaho ngayon. May 3 beses na gantimpala. Ang ingay ng abako sa utak ko parang kulog. Magbantay at maghanda lang ng tinta, triple na agad ang kita. Ang gandang trabaho nito, bihira lang. Nagniningning ang mga mata ko. Hawak ang espada, lumuhod ako sa isang tuhod. Handa po akong sumunod, mahal na amo. Ang pag-aasikaso ng tinta at panulat para kay ginang ay tungkulin ko. Napatigil si Xiao Jinchen sa hitsura kong mukhang pera. Napakagat siya sa labi. Walang magawa kundi magkibit balikat. Pinayagan niya ako. Sa loob ng Shuangju Pavilion, may banayad na samyo. Si Consort Wei ay nakaupo sa gitna, puno ng plano ang mga mata. Iwinagayway niya ang kamay para dalhin ng mga alila ang bandehado. Sa platito ay matigas na parang bakal na yelo at malamig na tinta. At manipis na parang pakpak ng kulisap na madaling mabasag na yelo. Si Wei Gifi ay nagtakip ng kanyang labi at malamig na ngumiti habang nag-uutos. Shen Wei, gilingin mo ang tinta. Ito ay isang patay na sitwasyon. Ang yelo ay matigas. Kung hindi mo ito gilingin ng mabuti, ang hindi paggawa nito ay isang krimen laban sa emperador. Kung pinilit, mababasag ang jade inkstone, ito ay isang mabigat na parusa. Gusto ni Wei Gaifi na makita ang emperador na yumuko sa akin. Ngunit ako'y nababahala lamang sa mga bagay sa palasyo na napakapangit. Nagyelo na parang bato. Sa harap ng mga mata ng lahat, itinataas ko ang malamig na tinta gamit ang aking 2 daliri. Sa isang maliit na puwersa, maging ang yelo na mahirap putulin ng mga espada. Pinino ko ito hanggang maging pino na pulbos. Pinalo ko ang aking mga kamay at ikinalat ang pulbos ng tinta sa maayos na jade na panulat. Kinuha ko ang takure, nagbuhos ng tubig at hinalo gamit ang daliri. Handa na ang tinta, mahal na ginang. Pinunasan ko ang aking mga kamay at taos pusong nagdagdag. Sa aming probinsya, mas matibay pa ang mga uling na ginagamit sa kalan kaysa rito. Tahimik ang buong pavilion. Nakatingin si Wei Gaifi sa tinta. Natakot siya, nawalan ng kulay ang mukha at nanghina ang mga binti. Punong-puno ng mga balak, naipit sa lalamunan at hindi makapagsalita. Ito ba ay kamay ng tao? Si Xiao Jincheng ay nag-aalay ng tsaa at pilit na pinipigilan ang pagtawa. Nakita niyang sa harap ng ganap na lakas. Anumang balak o pandaraya ay isang biro. Si Shen Wei ay dapat gantimpalaan ng mabuti sa kanyang pagsisikap sa pag-imbak ng tinta. Simula ngayon, itataas ang ranggo. Si Shen Zi bilang isang unang antas na tagapagsilbi, na laging kasama ko. Narinig ko na siya ay umakyat ng 5 antas. Agad siyang lumuhod at nagpasalamat ng malakas. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Maaari bang itanong kung ang unang antas na tagapagsilbi ay may kinalaman sa 3 pagkain sa isang araw? May karagdagang gantimpala sa katapusan ng taon. Tinitingnan ako ni Xiao Jinchen na parang puno ng pilak ang mga mata ko. Tumawa siya ng malakas. Ang madilim niyang mga mata ay tila natunaw ang yelo. Lubos niyang nagustuhan ang pagiging simple ko. 3 beses sa isang araw, busog na, doble pa ang gantimpala. Mahigpit kong hinawakan ang aking espada, lubos ang kasiyahan. Para bang tuluyan ko nang nakuha ang gintong mangkok na ito. Pero hindi ko alam. Si Xiao Jincheng ay nais pang subukan ang huli niyang pagkakataon. Ito ay hindi pag-iingat, kundi siya ay nagnanais ng isang dahilan upang lubos na maipagkatiwala ang kanyang likuran. Sa araw na ito, ako at si Xiao Jincheng lamang ang nasa Zicheng Hall. Nakaharap siya sa malaking mesa ng sandalwood habang nagbabasa ng mga ulat. Bigla siyang tumayo at umalis. Dala ang isang kopya na nakasulat. Ang lihim na ulat ay naiwan sa tabi ng mesa. Bahagyang nakabukas ang ulat. Malabo ngunit makikita ang pangalan ng punong ministro na si Wei Wuje. Listahan ng mga kasabwat. Pupunta ako sa silid para magbihis. Magbantay ka rito. Si Xiao Jincheng ay nakatago sa likod ng lihim na pinto at nakatutok sa akin. Ayon sa kanyang hula, napakahalaga ng listahang ito. Kung ako ay isang tapat na tagasunod ng punong ministro, tiyak na sisilipin at kokopyahin ko ito. Kung espiya naman ng ibang pamilya, hindi rin nila ito palalampasin. Tahimik ang bulwagan. Tumingin ako sa lihim na listahang iyon. Nakita nilang iniabot ko ang aking kamay. Napigil ang hininga ni Xiao Jinchen. Handa na ring sumunggab ang mga anino. At ako'y nakakunot ang noo sa pag-ingat. Ang mahalagang kahoy na zitan ay nabasa. Ang kaliwang binti ng mesa ay bahagyang nanginginig. Kung ang mesa ay nanginginig at natapon ang tsaa, madudumi ang karpet. Ito ay isang malaking pagkakamali ng nagbabantay. Kailangan kong bawasan ng kalahating sweldo. Aba, Diyos ko, paano na ito?
Tumingin sa malaking bulwagan, wala ni isa mang bagay. Nakatutok ang aking mga mata sa makapal at lihim na listahan. Sa gulat na tingin ni Xiao Jincheng, hinawakan ko ang listahan at basta-basta itong tiniklop. Umupo ako at isiniksik ito sa ilalim ng mesa. At tinapakan ko ito ng 2 beses. Hindi kumilos ang malaking kaso. Ako'y nakahina ng maluwag at pumalakpak. Masuwi ang gantimpala. Si Xiao Jincheng sa likod ng lihim na pinto. Ang pananaw sa mundo ay labis na nasaktan. Tumingin sa listahan na nakalantad sa ilalim ng mesa. Nakapagbuo siya ng isang nakakatawang ngunit lohikal na konklusyon. Walang mamamatay na tao ang susuko. Impormasyon na magpapabagsak sa gobyerno. Ilagay ito sa ilalim ng mesa. Ang kanyang kasiyahan ay hindi isang palabas. Kung siya ay isang undercover. Matagal nang namatay ang punong ministro sa galit. Sa sandaling ito, si Xiao Jincheng. Ang kanyang mga depensa ay biglang bumagsak. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay naging ganap na tiwala. Itinulak niya ang lihim na pinto at lumabas. Ngunit sa pagpasok niya sa malaking bulwagan, ang malaking pintuan ng Zicheng Hall ay binangga ng malaking puwersa. Ang punong ministro na si Wei Wuji ay may malamig na anyo. Kasama ang ilang dosenang mga gwardiya, pumasok siya sa malaking bulwagan. Sire, narinig ko na may pumasok na mamamatay tao sa palasyo at ako'y dumating upang protektahan ka. Mangyaring ibigay ang utos ng hukbo, upang ako'y mangasiwa sa depensa ng kabisera. Ito ay hindi proteksyon kundi hayagang pamimilit sa palasyo. Malamig na tinititigan ni Xiao Jincheng si Wei Wuji. Tuluyan nang nagkasira ang loob ang hari at ang ministro. Ang tensyon sa bulwagan ay umabot na sa sukdulan, handa nang sumiklab ang labanan. Ang sapilitang pagpasok ni Wei Wuji ay isang panlilin ng lamang. Ang tunay na nakamamatay na bitag ay nasa itaas. Isang anino ng multo. May hawak na lason na espada, biglang bumagsak mula sa langit. Mamatay ka. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Jincheng. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, ako'y biglang sumabog. Ang aking katawan ay parang mabangis na hayop na tumalon kay Xiao Jincheng. Mag-ingat ka, Ginoo. Ang espada ng pinakamataas na mamamatay tao sa kanyang kamay ay may dalang napakalakas na puwersa na matinding bumagsak sa akin. Si Shenzi na nagtatanggol sa emperador sa ilalim niya. Ang mga takot na opisyal sa malaking bulwagan ay natatakot na isinara ang kanilang mga mata. Ang sulok ng bibig ni Chancellor Wei Wuji ay tila umangat na may malamig na ngiti ng tagumpay. Si Xiao Jincheng ay mahigpit na pinipigilan ko sa Dragon Throne. Sa kabila ng napakalapit na distansya, tumingin sa akin na walang pag-aalinlangan na humarang sa kutsilyo. Parang may humahawak ng mahigpit sa puso ko. Sa unang pagkakataon, naranasan ko kung ano ang tinatawag na labis na galit. Ngunit, ang inaasahang tanawin ng dugo at laman ay hindi nangyari. Isang tunog na parang malakas na kampana. Karaniwang tunog ng bangga ng bakal. Sa loob ng Zicheng Hall ay umuugong. Ang talim na sinasabing kayang putulin ang bakal, na may nakalalasong formula. Noong matinding tumama ito sa aking likod, hindi lamang ito nakasugat sa akin, kundi sa halip ako'y nag-aral ng mahigit 10 taon. At ang aking kasanayan sa matibay na enerhiya ay ganap ng perpekto. Nabasag ito sa ilang piraso. Ang mga pira-pirasong bakal ay nahulog sa lupa. Sa loob ng malaking bulwagan, tahimik na tahimik. Yung tao na kanina ay puno ng galit, na isang ganap na mamamatay tao. Ngayon ay hawak ang walang talim na hawakan ng espada. At tila nawala ng ulirat. Ang kanyang mga mata na nakalitaw sa itim na tela. Punong-puno ng pagkalito. At pagdududa sa mundong ito. Bigla akong napalingon. Ang tingin ko ay sobrang hindi natuwa. Parang tinitignan ko ang kaaway na sisira sa kabuhayan ko. Hindi mo ba alam na ang suot ko ay bagong uniforme na kakabigay lang ng opisina? Kung masira mo ito, babayaran mo. Ni hindi ko na inabala ang bunutin ang aking espada. Diretso kong inikot ang kamay ko pabalik. Parang nagpapalayas lang ng langaw. Isang sampal ang tumama sa dibdib ng mandirigmang iyon. Ang mandirigmang iyon na napakahusay. Ni hindi man lang nakasigaw ng kahit isang daing. Parang isang saranggolang naputulan ng tali. Lumipad siya palayo. Matinding tumama sa malalayong dragon pillar. Napaikot ang mga mata at tuluyang nawalan ng malay. Tahimik na tahimik ang buong paligid. Lahat ng mga opisyal at mandirigma. Kabilang ang makapangyarihang punong ministro na si Wei Wuji. Lahat sila ay nakatitig na parang nakakita ng multo. At pagkatapos kong itaboy ang mamamatay tao, agad akong bumangon upang tingnan ang boss na nakadagan sa akin. Nabigla ba? Para makakuha ng lakas, isinampal ko ng basta-basta sa braso ng dragon chair na gawa sa purong ginto, kasabay ng nakakabinging tunog ng ang trono na ipinasa sa maraming henerasyon, na sumasagisag sa pinakamataas na kapangyarihan ng dinastyang Dasheng, na ginawa sa purong ginto, ay hindi nakatiis. Sa isang hampas ng aking likas na lakas, sa mga mata ng lahat na nagulat at natakot, ang kanang bahagi ng purong ginto na trono ay tuluyang bumagsak, at naging isang bunto ng baluktot na piraso ng ginto. Katatapos ko lang tumayo ng tuwid, bigla akong naging matigas. Tumingin ako sa bunto ng pira-pirasong ginto, at tumingin din sa aking mga kamay. Nabasag ang sinulid ng aking katwiran. Tapos na, lahat ay tapos na. Kung ang pagbasag ng isang jade pendant ay nangangailangan ng 100 taon na sahod, nasira ang isang purong gintong trono, kailangan ko bang magbigay sa imperyo ng Dasheng ng 100,000 taon na puting tadhana, habang ako'y nahuhulog sa matinding takot sa pananalapi, at ang isip ko'y walang laman. Ang pinuno ng Imperial Guard na si Zhao Xiaoshan ay agad na humugot ng kanyang panggupit na espada, at tumalon palabas na parang baliw. Malakas ang loob mo, Shenzi. Itinuro ni Zhao Xiaoshan ang tumpok ng sirang ginto, at sumigaw ng galit. Naglalakas loob kang sirain ang Dragon Throne ng Emperador. Iyan ay paghamak sa kapangyarihan ng imperyo. Isang kasalanang kamatayan na labis ang kasamaan. Nasaan ang mga sundalo ng palasyo?
Bakit hindi pa niyo hinuhuli at pinapatay ang traitor na ito ngayon din? Ang mga gwardiya sa labas ay handang sumugod. Tumahimik kayong lahat. Isang sigaw na puno ng galit na parang kulog. Ang umuugong sa malaking bulwagan. Si Xiao Jincheng ay tumayo mula sa bunto ng ginto, na nakakalat. Hindi na niya inisip ang alikabok sa kanyang damit. At hinila ako na naguguluhan pa. Nakatayo siya sa likod niya, gamit ang isang mapang-api na postura na nagtatanggol, na mahigpit akong naharang. Si Xiao Jincheng ay malamig na nakatingin kay Zhao Xiaoshan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi natatakpang galit. Sa oras na ito, sa isipan ng mapanlinlang na emperador na ito, may nagaganap na isang laban. Malakas na bagyong pang-isip. Ano ang halaga ng sirang trono? Alam niya lang, nasa kakatapos na tiyak na kapahamakan. Walang sinuman sa mga opisyal ang naglakas loob na kumilos. Tanging ang batang babae na ito, ang walang pag-aalinlangan na ginamit ang kanyang sariling katawan, upang harapin ang nakamamatay na espada. Siya kahit na, upang makabangon ng mabilis para protektahan siya. Sa pagkabigla, sinira ang dragon na upuan. Ang ganap na katapatan na handang isakripisyo ang buhay. Ang ganap na seguridad na nagprotekta sa kanya. Huwag nang pag-usapan ng isang dragon na upuan. Kahit na wasakin ang buong Zichendian, hindi niya ito papayagan. Sino mang hahawakan lang ang buhok niya. Kumusta, Zhao Xiaoshan, ang laki ng loob mo? Ang boses ni Xiao Jincheng ay malamig at nakakatilaw, na may hindi matatawarang kapangyarihan ng emperador. Si Shen Niweishi ang pangunahing tagapagtanggol ng hari. Kung hindi siya, ako ngayon ay isang bangkay na. Pero ang trono ng emperador, si Zhao Xiaoshan ay nagpipilit pa ring makipagtalo. Ang aking trono, kahit anong gusto niyang gawin, gawin niya. Kahit na sa araw na ito, gibain niya ang malaking bulwagan at gawing panggatong. Ito ay pinapayagan ko. Si Xiao Jincheng ay walang pag-aalinlangan na pinutol siya. At ang kanyang tingin ay parang talim. Matinding tumama ang tingin kay Wei Wuji na may malamig na mukha. Bakit? Hindi na kayang patayin ng mga tagapaglingkod ng kanang kamay ang aking buhay. Ngayon, tila nagmamadali ang leader. Naalisin ang aking personal na bantay mula sa mga mamamatay tao. Sa sandaling lumabas ang usapin ito, nanginig si Zhao Xiaoshan at biglang lumuhod sa lupa. Tumutulo ang malamig na pawis. Mahigpit ding kinagat ni Wei Wuji ang kanyang bagang. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang espada sa sahig, na dating pambihirang kayamanan, ngayon sirang bakal na lang. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, na pinoprotektahan ni Xiao Jinchen sa likuran niya. Na ni isang gasgas ay wala sa katawan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unting sumibol. Ang isang malalim na pakiramdam ng kawalang magawa. Nalaman ni Wei Wuji, na ang karaniwang mga sandata at pag-atake, ay walang silbi laban sa halimaw na ito. Na hindi matibag. Hindi naglakas loob ang matandang ministro. Naantala ang pagdating ng matandang ministro. Umaasa akong patawarin ng emperador. Malalim na humina si Wei Wuji. Dahil sa labis na hindi pagkakasundo, dahan-dahan siyang yumuko. Tahimik na tahimik sa malaking bulwagan. Hindi siya pinayagang tumayo ni Xiao Jincheng. Tinitigan niya si Wei Wuji ng malamig. Yung mapanlinlang na mukha. Madaling patayin ang punong ministro. Ngunit ang kapangyarihan sa hukbo ng kabisera. Hindi pa niya nabawi. Ngayon, ang pagliko ng mukha ay pipilitin siyang magrebelde agad. Ngunit si Xiao Jincheng ay hindi kailanman papayag na malugi. Si Xiao Jincheng ay bumaba sa jade na hagdang bato. Ang itim na bota ay umapak sa naputol na espada sa lupa. Dumating ang tulong ng huli. Ang kanang ministro ay talagang nagastos ng marami sa pagbisitang ito. Talagang mahal ang pagdating niya. Itinuro niya ang nakasalansan sa likod. Naging bakal na basura ang aking purong gintong trono. Nabahala ng mga mamamatay tao ang banal na paglalakbay. Sinira ang aking trono. Bilang pinuno ng mga opisyal, hindi maiiwasan ng punong ministro ang pananagutan sa seguridad ng kabisera. Ang tono ni Xiao Jincheng ay malamig ngunit may talim. Paparusahan ng 3 taong bawas sa sahod. Bukod dito, mag-withdraw ng 100,000 tael ng ginto mula sa pribadong kaban ng huwad na tahanan. Ibalik ang malaking palasyo at ang trono ng dragon. Sa dati nitong ayos, biglang tumingala si Wei Wuji, malakas ang pagtibok ng mata. 100,000 tael ng ginto. Mas nakakapagpahikbi pa ito kaysa sa direktang pagputol sa kanya. Emperador, ito po. Paano po? Ayaw ng punong ministro na tulungan akong magaanan ang aking mga alalahanin. Biglang nagdilim ang tingin ni Xiao Jinchen. Ang putol na espada sa ilalim ng kanyang mga paa ay naglabas ng nakakairitang tunog ng pagkiskis. Tiningnan ni Wei Wuji ang taong iyon. Si Shenzi na kayang durugin ang ginto gamit ang mga kamay lang. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kalat sa buong paligid. Nilunok niya ang dugo sa kanyang bibig. At malakas niyang ipinukpok ang ulo sa asul na ladrilyo. Sinusunod ng matandang ministro ang utos. Ang sitwasyon ay puno ng tensyon at banta ng pagpatay. Napilitang matapos ng biglaan. Ang malaking bulwagan ay muling naging tahimik. At ako, na palaging pinoprotektahan ni Xiao Jincheng. Sa sandaling ito ay labis na pinipigilan. Ang aking ngiti na tila umaangat. Ano ang sinabi ng aking Panginoon kanina? Sabi niya ang kanyang trono. Gusto kong basagin ito sa kahit anong paraan. Diyos ko, anong klaseng boss ito? Anong uri ng mataas na kultura ng kumpanya ito? Hindi lang hindi binawasan ang sahod. Pati na rin, pinalaya ako mula sa malaking pananagutan sa danyos. Tumingin ako sa likod ni Xiao Jincheng na hindi naman kalakihan. Ngunit sa sandaling ito ay tila napakalaki. Na nag-init ang aking mga mata. Hindi lang siya ang aking pinagmulan ng yaman. Siya rin ang aking mga magulang na muling isinilang. Mula ngayon, sino mang mangahas na pahinain ang boss na ito, ay may problema. Papahirapan ko silang lahat hanggang hindi makahinga. Shenzi. Pagkatapos ay ayusin ni Xiao Jincheng ang kaguluhan. Lumiko siya at matalim ang tingin. At mahinahon na tinitigan ako. Nandito ang mga tauhan ko. Agad akong tumayo ng tuwid. Malakas ang boses na parabang kayang tumagos sa malaking palasyo.
Tumingin si Xiao Jincheng sa akin na parabang. Napaka-energized ko. Akala niya ako'y labas sa panganib at sobrang saya. Hindi niya maiwasang umiti. Dahil sa tagumpay sa pagprotekta, may malaking gantimpala. Nagniningning ang aking mga mata. Nakahawak ang mga kamay ko sa aking dibdib at mas lalo pang tumayo ng tuwid. Handa akong magsakripisyo para sa aking Panginoon. Sige lang kahit mamatay, basta huwag lang bawasan ang sweldo. Nagtagpo ang mga tingin ng dalawa sa hangin. Isang puno ng, tapat na tapat siya sa akin. Isang puno ng, pasasalamat sa boss, tiyak na susunod ako sa kanya sa buhay at kamatayan. Isang pag-uusap sa ibang server na tila magkaiba ang direksyon. Sa mga guho ng Purple Palace, nagtamo ng epikong pagkakasundo. Sa Zichen Hall, matapos ang insidente ng pag-atake na maituturing na isang komedya, ganap na nalugmok si punong ministro Wei Wuji. Naupo sa silid aklatan ng tahanan ng punong ministro. Tinitingnan ni Wei Wuji ang naputol na pambihirang espada na hindi niya maunawaan. Nagplano siya ng buong buhay niya sa kapangyarihan. Ngunit hindi niya ito maunawaan. Paano magkakaroon sa mundong ito ng ganitong uri ng bakal na kayang pumutol ng espada? Madaling iwasan ang mga nakikita, ngunit mahirap ang mga nakatago. Isang madilim na ngiti ang lumitaw sa mga mata ni Wei Wuji. Kung hindi kayang lampasan ng pisikal na paraan, gagamitin na lang ang mga lihim na paraan ng harem. Nagtala siya ng lihim na mensahe para kay Wei Gaifi sa palasyo ng Magdamag. At ipinasa ito sa kanya. Upang gamitin ang mga kakaibang lason at mga patibong mula sa kanlurang rehiyon. At siguraduhin maalis ang mata ng panggulo na ito. Kinabukasan ng hapon, ang punong eunuko sa tabi ni Wei Gaifi ay dumating na may ngiti sa kanyang mukha sa labas ng Zicheng Hall. Shen Niwe, kahapon ay nagtagumpay kayo sa pagprotekta sa emperador. Ang ating mahal na reyna ay espesyal na naghanda ng napakahusay na Westlake Longjing. At nais na personal na magbigay ng tsaa at naglaan pa ng 100 tael na ginto. Bilang gantimpala para sa pag-aalala. 100 tael na ginto. Nakatagilid ako sa haligi at natutulog. Pagkarinig sa mga salitang ito, ang mga mata ay biglang nagliliwanag na parang mga lobo. 1 tasa ng tsaa at makakakuha ng 100 leyang na ginto. Talaga namang ang mga reyna sa harem ay mga tao na may maraming pera at walang kaalaman. Sige, ako'y pupunta na upang batiin ang reyna. Inilagay ko ang aking itim na espada sa aking baywang, na may tapang at dignidad. Pumunta sa lugar ng pagbabayad. Sa loob ng Shuangju Pavilion, may mga magagaan na kurtina. Nakatayo si Wei Gaifi sa tabi ng batong mesa. Tumingin habang pumasok ako ng mabilis. Sa kanyang mga mata, may mabilis na lumitaw na malamig na galit. Sa batong mesa, nandoon ang isang porselanang tasa na kasing manipis ng pakpak ng kulisap. Ang laman ng tasa ay isang nakakamatay na lason mula sa kanluran, tinatawag na Qianji. Kahit isang patak lang ang dumikit, kahit pa isang elepante, ay magiging isang lawa ng dugo sa isang iglap. Salamat sa iyong pagsisikap na bantayan ang kanyang kamahalan, Shen Niwei. Bilang gantimpala, iniaalay ko sa iyo ang espesyal na tsaa na ito. Inangat ni Consort Wei ang tasa ng lason. May pilit ng ngiti siyang iniabot sa akin. Ang nasa isip ko lang ay ang 100 leyang na ginto. Walang pag-aalinlangang iniabot ko ang kamay ko. At tinanggap ko ang makulay na porselanang tasa. Pero sa mismong sandaling mahawakan ng mga daliri ko ang tasa, napakanipis pala ng tasang ito. Sobrang nipis na kahit ako nasanay. Sa pagsasanay ng matibay na katawan at balat, mga daliri na puno ng makapal na lumang kalyo. Hindi talaga maramdaman ang tigas nito. Sanay lang akong gumamit ng lakas na karaniwang ginagamit sa paghawak ng tinapay. Bahagyang pinisil ang dulo ng daliri. Isang malinaw na tunog ng pagbasa. Ang mamahaling porcelain cup na yon, kasama ang masamang balak ni Wei Gaifi. Nadurog ko iyon gamit ang 2 daliri ko. Sa mismong sandali, piniga ko hanggang maduro. Ang kumukulong lason at tsaa, may halong piraso ng porselana, ay biglang nabuhos sa buong kamay ko. Tapos tumulo ito sa marmol na sahig. Isang nakakakilabot na puting usok ang biglang umakyat. Matigas ang marmol na sahig. Biglang kinain ng nakakalason na tubig. Ilang malalim na butas na walang dulo, na naglalabas ng sobrang nakakasulasok na amoy. Nagsisigaw si Wei Gaifi sa takot. Bigla siyang umatras ng mabilis. Ang mukha niya ay maputla na parang papel. Ang kamay mo. Matagal niyang tinitigan ang kamay ko. Parang nakakita ako ng multo. Iwinasiwas ko ang lason at piraso ng porselana sa kamay ko. Tiningnan ko ang palad ko. Nawala man lang kahit bahid ng pula. Mahigpit akong napakunot noo. Ang tinitibay kong hard kigong na ilang taon ko nang pinagsanayan ay matagal nang hindi tinatabla ng lason o armas. Itong simpleng lason na ito, kahit ang patay na balat sa kamay ko ay hindi matutunaw. Ngunit ako'y labis na galit. Naging seryoso ang aking mukha. Puno ng galit ng mga manggagawa na na-scam sa trabaho. Kung ayaw mo talagang ibigay ang 100 leyang na ginto, sabihin mo na lang, bakit kailangan pang gumamit ng ganitong kalidad? Mas mababa pa sa papel ang kalidad ng baso. Para lang makakuha ng atensyon. Kung ang mga piraso kanina ay pumasok sa aking mata, mabilang ba itong aksidente sa trabaho? Sisingilin ba ng Bureau of Internal Affairs ang gastos sa medisina? Ang mga labi ni Wei Gaifi ay nanginginig ng labis. Ang utak ay tuluyan ng nag-crash. Isang gamot na kayang tunawin kahit ang buto. Hindi lang siya walang nangyari. Nagmamalasakit pa siya sa reimbursement ng aksidente sa trabaho. Hindi siya nagkunwari. Pinipigilan ni Wei Gaifi ang takot sa kanyang puso upang tapusin ang utos ng kanyang ama bago mamatay. Nanginginig siyang tumayo at itinuturo ang likuran ng pavilion. Bato-batong daan. Si Shen Niwei, kung natapon ang tsaa, hayaan mo na. Sa bodega sa likod ng hardin, nandoon ang ginto na ipinagkaloob ko sa iyo. Kunin mo na lang doon. Ang bato-batong daan na yon. Mukhang karaniwan pero sa ilalim ay puno ng masusing mekanismo ng bakal. Kahit isang maling hakbang, kahit na ang pinakamagaling,
ay maaring mawasak ng libu-libong karayom na tumutok. Kapag narinig ang ginto sa unahan, wala na akong pakialam sa tasa. Salamat, Inang Reyna. Malakas ang boses ko nang magpasalamat ako. At mabilis na umalis sa maliit na daan ng mga bato. Pagkatapos ng ilang hakbang, napansin kong may mali. Sa ilalim ng mga bato sa daan, ay tila walang laman. At kapag tinapakan, may kasamang mahinang tunog. Malinaw na may ginawang pandaraya sa paglalatag. Hindi maayos ang pundasyon. Muli na namang umingay ang alarm ng seguridad sa isip ko. Gustong-gusto ng emperador na maglakad-lakad sa hardin ng palasyo. Paano kung ang hindi pantay na daan ay maspray ng mahal na paa ng boss? Kung maspray ng boss, ibig sabihin may sakit ang katawan ng emperador. Iyon ay isang seryosong pagkukulang ng mga gwardiya sa harap. Ibig sabihin ay dapat silang parusahan. Lahat ng aking performance bonus, maging ang panganib na maalis sa trabaho. Hindi ito makatuwiran. Itong mga manggagawa sa kalsada ay tila sinisira ang aking kabuhayan. Upang matigil ang malaking panganib sa kaligtasan na ito, agad akong nagdesisyon. Humigop ako ng malalim na hininga. Ipon ang enerhiya sa tanang bahagi ng tiyan. Ilagay ang buong lakas ng iyong buong katawan sa pag-ehersisyo ng horizontal na 1-0 sa 1-0. Ibinubuhos ito lahat sa iyong mga binti. Bigyan mo ako ng balanse. Malakas kong tinapakan ng lupa gamit ang isang paa. Ang buong hardin ng palasyo. Parang nagkaroon ng maliit na lindol. Matinding pagyanig ang naramdaman sa loob ng 10 talampakan sa paligid. Kasabay ng ilalim ng lupa, ay narinig ang isang nakakakiliting at nakababahalang tunog ng bakal na nalil-distort. Ang mga mamahaling at napakamainat na inayos na mga mekanismo, mga gear na bakal, mga lason, at mga spring. Sa ilalim ng ganap na puwersa ng pagkiskis, ay nawasak ng aking isang sipa. Matigas na. Naging isang bunton ng mga bakal na nakabaon sa lupa. Hindi ko sapat ang isang hakbang. Napakaseryoso at responsable kong naglakad. Pabalik-balik sa maliit na daan. Isang hakbang, isang malalim na hukay. Hanggang sa matiyak kong bawat pulgada ng lupa ay naapakan kong mabuti at mahigpit. Tiyak na hindi na muling masasaktan ang paa ng aking amo. Nakangiti akong pumalakpak. At si Wei Gaifei na nasa pavilion ay tuluyan ng bumagsak. Saksi siyang pinapanood ang halimaw na parang isang walang emosyon na bulldozer na ginugol ang mahigit sa 10,000 tile ng pilak para likhain ang nakamamatay na malaking hanay. Itinuturing na isang proyekto na nagtipid sa kalidad. Isang hakbang na pinantay ang lupa. Walang pagkakataon ang mekanismo na makapagpalabas ng kahit isang karayom. Namatay na ito sa sinapupunan. Baliw na halimaw. Ito ay isang halimaw. Ganap na nawasak ang pananaw sa mundo ni Wei Gaifei. Siya ay naglabas ng isang sigaw na may kakaibang tono. Hindi na niya naalalang kunin pa ang kanyang headpiece na nahulog sa lupa. Sa tulong ng ilang palasyo ng mga babae, nagkakagulong tumakbo palayo. Makalipas ang kalahating oras sa loob ng Purple Palace, nang hihintong nakaluhod ang mga secret guard, ibinahagi nila ng buong detalye ang lahat ng nangyari sa Imperial Garden. Kay Xiao Jinchen. Nang marinig niya si Shenzi, nahawakan ang kakaibang lason ngunit walang nangyaring masama. Itinuring ang tiyak na pagkatalo na parang isang proyekto na walang halaga. Nakatapak sa lupa. Si Xiao Jincheng ay nagulat sandali. Pagkatapos ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili at tumawa ng mahina. Talagang kaya niyang gawin ito. Ngunit nang sinabi ng mga tagapagbantay na sinubukan ni Wei Gaifei na gamitin ang laso ng Tianji upang patayin si Shen Yiwei, nakatitig ang ngiti sa mga labi ni Xiao Jincheng. Biglang nanigas. Ang temperatura sa loob ng malaking bulwagan ay bumagsak sa yelo. Isang nakabibinging puot, ang nagmumula sa katawan ng emperador ng Dasheng, ay kumalat. Si Xiao Jincheng ay mahigpit na humahawak sa kanyang pulang tinta na panulat. Nabiyak ang purple brush sa 2 piraso. Akala niya ay simpleng ginagamit lang niya ito, bilang isang magagamit na sandata, bilang isang nakakatuwang libangan. Ngunit nang marinig niyang halos mapahamak siya dahil sa lason, biglang naisip niya ng malalim, na ang kanyang puso ay hindi na makontrol. Biglang kumabog ng malakas. Ang pakiramdam ng halos marahas na takot, ay hindi pa nararanasan mula nang siya'y umupo sa trono. Wei Wujie. Dahan-dahang itinaas ni Xiao Jincheng ang kanyang mga mata, na puno ng napakadelikadong bagyo. Sa mga laban sa politika ng korte, maaari siyang magtiis ng kahihiyan at pasanin ang bigat. Sa pagkuha ng kapangyarihan, maaari siyang makipagsabupaan. Ngunit tanging ang malinaw na mamamayan, ang handang ipaglaban siya. Kahit na hindi pantay ang daan, ay handang ayusin para sa kanya ang hangal na babae. Ay isang hangganan, na hindi maaaring lapitan ng sinuman. Si Xiao Jincheng ay basta nalang itinapon ang naputol na scepter sa lupa. Ang boses ay malamig na parang demonyo. Sinumang manghahas na gumalaw laban sa akin, kukunin ko ang buong tahanan ng mga opisyal, bilang kapalit ng kanyang tasa ng lason. Sa madilim at mapanlinlang na laro ng kapangyarihan ng imperyo, ang emperador ng dinastyang Dasheng ay unang nagkaroon ng isang bagay na hindi maaaring hawakan. Mula nang mabigo si Consort Wei sa kanyang bitag sa Imperial Garden, at matapot siya ng husto, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa loob ng palasyo. Pero malinaw sa akin ang lahat. Bilang isang personal na tagapagbantay na may mataas na ranggo, 3 beses ang laki ng sahod ko kada buwan. Alam ko ang prinsipyo ng mataas na panganib, mataas na gantimpala. Isang gabi ng malalim na taglagas. Malakas ang hangin. Si Xiao Jincheng ay nag-audit ng mga lihim na dokumento sa silid ng emperador. Ako naman ay masigasig na nagbabantay sa labas ng bulwagan. Nang dahil sa pagkabor, naghahanda na akong kunin ang kalahating tinapay mula sa aking bulsa. Nang biglang, may mabigat na inukit na bintana sa silid ng emperador. Biglang may narinig na mahinang ingay.
Kasunod nito, ang papel ng bintana ay tahimik na tinusok ng isang payat na kawayan. Isang bahagyang, halos walang kulay at walang amoy na puting usok. Dahan-dahang pumasok sa malaking bulwagan. Ito ang pinakamagaling na espiya ng biyang bansa, na gumagamit ng kakaibang lason mula sa kanlurang rehiyon, ang nakatulog sa 3 taglagas. Kailangan lang ng kasing laki ng kuko para makatulog ang isang adultong elepante ng 3 araw at 3 gabi. Sa labas ng malaking bulwagan, ang mga buwis ng mga sundalong nagbabantay ay nakahandusay na parang mga naputol na trigo, walang kaalam-alam, at mabilis na kumalat ang puting usok sa aking ilong. Humigop ako ng malalim. Agad na nagkumpulan ang aking mga kilay. Malakas akong bumahing. Nagmumukhang may ayaw, pinapahangin ang aking ilong gamit ang kamay. Yung mga ganid na hayop sa loob ng bureau. Anong uri ng mababang kalidad na insenso ang binili nila? Bakit amoy mo ang amag at lupa? Yung aking naabot na perpektong internal kung few. Matagal nang hindi ako tinatablan ng anumang lason. Ito ay sapat na upang pabagsakin ang libu-libong sundalo. Pumasok sa aking baga. Parang naamoy ko. Ang bulok na lumang alikabok, walang pagkakaiba. Ngunit ang alarma ng seguridad sa aking isipan muling nagwawala. Ang amoy ng insenso ay sobrang matindi. Kung sakaling pumasok sa loob ng silid at maabala ang boss na nagbabasa ng dokumento, ano ang gagawin? Kung magkasakit ang aming amo, hindi siya makakapunta sa korte. Kapag may sakit, madali siyang magalit. Malaki ang posibilidad na ako ang masisisi sa hindi maayos na pag-aalaga. Hindi makatarungan. Walang sinuman ang pwedeng gumalaw sa performance evaluation ko para maprotektahan ang mahalagang paghinga ng boss. Nagdesisyon ako agad. Mabilis akong naglakad papunta sa harap ng inukit na bintana. Ang bintanang ito sa Imperial Study ay gawa sa daang taong lumang golden nanmuwood, pinagsamang purong bakal. Karaniwan para sa pag-iwas sa mga asasin. Napabigat ng labis. Kailangan ng 8 switch. Malalakas na mga eunuko ang nagtutulungan para itulak. Ngunit ayaw ko sa abala ng pagtawag ng tao. Diretso kong inilabas ang isang kamay. Hinawakan ang gilid ng bintana. Ipon ang enerhiya sa tiyan. Dahan-dahang itulak palabas. Kasabay ng isang napakalakas na ingay ng kalansing ng kahoy at bato. Yung pinto na kailangang 8 tao ang magbukas. Matibay na bakal at kahoy na pinto. Pinilit ko gamit ang sobrang lakas. Isang kamay ko lang ang nagbukas ng buong buo. Kahit ang mga bintana ay nagbigay ng daing sa labis na bigat. Ang malamig na hangin ng malalim na taglagas ay biglang pumasok. At tinangay ang amoy ng amag sa loob ng silid, na naging malinis na malinis. Masaya akong pumalakpak. Mas maliwanag na ito. Ngunit sa bigla kong pagtulak sa bintana. Pero parang Jeko, nakadikit ang mga paa sa labas ng pader ng bintana. Naghihintay na mag-umpisa ang epekto ng lason. Para pumasok at nakawin ang mapa ng border ng Daxing, ng isang top secret na undercover agent, na halos mapaatras ang hininga sa takot. Yung undercover agent ay nakasabit ng nakapiring sa pader. Nang umangat ang ulo niya, tumama sa akin ang tingin niya. Malinaw at labis na hindi nasisiyahan ng mga mata. Naguluhan ang lihim na taga-subo. Tumingin siya. Sa kanyang kamay na may usok pa mula sa kawayan. Tumingin din siya sa akin, na may mapulang mukha. Na walang kahit anong senyales ng pagkalason. Bakit hindi ka nahilo? Nasa kalagitnaan ng gabi. Nakatagilid ka sa ilalim ng bintana ng boss ko, na may dalang amoy mabulok na smoke bomb. Tinitignan ko ang suot niyang hindi akmang damit panggabi. At bigla akong nakaintindi. Tiyak na gusto niyang makapasok sa palasyo sa dilim. Para magnakaw ng mga gintong mangkok at pilak na kutsara. Para ipagpalit ng pera, isang karaniwang magnanakaw. Pumasok sa aking duty area para magnakaw. Ang ninakaw ay ang aking sweldo. Sobrang kapal ng mukha. Wala akong emosyon at iniunat ang kanang kamay. Wala akong pakialam na humugot ng espada. Sa sandaling iyon, ang nangungunang espiya ay natakot at humugot ng espada. Ako ay nagpakita ng napakalupit na bilis ng pagsabog. Isang kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang braso na may hawak na espada. Mabilis ang reaksyon ng patay na mandirigma. Agad niyang sinubukang hiwain ang aking pulso. Ngunit hindi ako nagmamalasakit sa mga alituntunin ng laban. Sadyang ginawa ko ito. Gamit ang lakas na parang pinipiga ang yelo. Tumpak na tumpak. Hinawakan ko ang kanyang siko ng mahigpit. Ang taong tinaguriang pinakamabilis na espada sa hilagang lihim. Hindi man lang nakagawa ng isang sigaw. Ang buong ugat ng kanyang kanang braso. Agad na naipit ng labis na lakas. Pumikit siya. At ang kalahating dila ay lumabas. Parang isang isdang patay na inalisan ng laman. Napaka nakakatawang bumagsak sa bintana. Ganap na nawala ang kakayahang makipaglaban. Ganyan lang ang lakas at nag-aral pang magnakaw. Sinasaw ko siya na parang karga-kargang sisiw. Pinasok ko siya sa malaking bulwagan. Binalibag siya sa sahig. At sa pagkabagsak na yon, may dala siyang lihim na sulat na may tatak ng tahanan ng mga opisyal. Gumulong siya palabas mula sa kanyang yakap. Sa oras na yon, bumukas ang pintuan ng panloob na silid. Narinig ni Xiao Jinchen ang ingay. At lumabas siya na may suot na balabal. Agad niyang nakita sa sahig ang pinakamagaling na espiya na may bula sa bibig. At ang lagayan ng liham na may tatak ng Prime Minister's Manor. Yumuko siya at pinulot ang lagayan ng liham. Isang sulyap lamang. Ang malalim na mga mata ay nagdala ng napakalaking alon. Ito ay si Wei Wuji na lihim na nakipagsabuatan sa Billy Country, na nagbenta sa depensa ng Daxing, na nagtatangkang pumasok ang mga kaaway, at samantalahin ang pagkakataon upang agawin ang trono. Hindi na kayang pigilin ni Wei Wuji, at tuluyan ng nagalit. Sa lihim na sulat na ito, ang malaking kaso ng pagtataksil ng punong ministro, ay sa wakas ay nagkaroon ng isang nakamamatay na butas. Mahigpit na hawak ni Xiao Jincheng ang lihim na sulat sa kanyang palad. Itinaas ang kanyang ulo. At tumingin sa dalagang nakatayo sa tabi ng bintana na. Nag-aalala pa kung nasira ba ang bisagra ng bintana. O hindi.
Ang hangin ng gabi ay malamig at nakabibighani. Sumisipol ito sa pamamagitan ng malalaking bintana. Nakasuot ako ng manipis na kasuotan. Hindi ko maiwasang manginig. Si Xiao Jincheng ay huminga ng malalim. Sa malamig na yelo, sa palasyo na puno ng mga pagpatay at mga plano. Tulad ng isang tore ng bakal na hindi kailanman babagsak. Matatag na nakaharang sa lahat ng panganib niya. Hindi kailangan ng anumang balak. Napaka-natural niyang inalis. Ang napakamahalagang pambansang balabal na may natatanging amoy ng dragon. At dahan-dahang lumapit sa aking harapan. Sa aking hindi maunawaan na titig, ang emperador ng Dashing ay bahagyang yumuko. At maingat na isinuot ang maluwag na balabal. Sa aking balikat. Napaka-mainat niyang itinali ang sintas ng aking kwelyo. Malamig sa gabi. Ang boses ni Xiao Jincheng ay mababa at magaspang. Na may dala ng hindi niya namamalayang. Wagas na lambing at init ng pagmamahal. Ang mga matang laging tila kailaliman. Sa sandaling ito sa ilalim ng buwan, ang refleksyon ay punong-puno ng ako. Sa susunod na magduty ka, magdamit ka ng mas makapal. Kung ikaw ay magkasakit. Sandali siyang tumigil. Ang kanyang tinig ay napakalambing. Parang natatakot na masira ang dilim ng gabi. Ako'y nasasaktan. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ng isang emperador. Na nag-alis ng lahat ng kasamaan at pag-ingat. At nagpakita ng ganap na lambing. Ang atmosfera sa sandaling ito ay umabot sa sukdulan ng pagnanasa. At ako'y mahigpit na nakabalot sa balabal. Nararamdaman ang kahanga-hangang init ng mamahaling tela. Ang puso ko ay hindi mapigilan sa pagtalon. Bahagya akong yumuko. Tumingin sa malapit na si Xiao Jincheng. Sa aking isipan ay nag-umapaw ang alon ng emosyon. Diyos ko! Ang aking amo ay personal na nagbihis sa akin. Ang tela ng balabal na ito, mukhang mas mahal pa kaysa sa 10 taon kong sahod. Hindi lang mataas ang sahod at walang bayad pinsala. Ngayon nagbibigay pa sila ng ganitong dekalidad na benepisyo para sa winter na panlaban sa lamig. At mismong siya pa ang nagpaalala sa amin na huwag magkasakit. Halos maiyak ako sa sobrang saya. Saan ka pa makakahanap ng ganito? Napaka-maasikaso ng boss na ito sa mga empleyado. Bigla akong tumingin ng diretsyo. Sa malalim at puno ng damdaming tingin ni Xiao Jincheng, ang kanyang mga mata ay matatag na parang sa isang panunumpa. Sumigaw ako ng may buong lakas. Mahal na amo, napakalawak ng iyong biyaya. Ako'y nanumpa ng tapat na paglilingkod. Hindi ako alis sa trabahong ito. Tiyak na ipagpapatuloy ko ito hanggang sa iyong huling hininga. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kakaumpisa lang ni Xiao Jincheng ng isang malambot na damdamin na winasak ng aking malalakas na sigaw, ng panunumpa ng katapatan, na nagdulot ng pagkagulat sa kanya. Wala siyang magawa kundi ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit hindi mapigilan ang aking mga labi na umangat ng labis. Sa huli ay naging isang napakamapagbigay ng ngiti. Hinawakan niya ang aking ulo at dahan-dahang nilaro ang aking buhok. Ayos. Kaya't papayagan kita na gawin ito habang buhay. Pagkatapos ng taglagas, ang pinakamalaking kaganapan ng imperyo ng Daming, dumating na ang taunang pangangaso sa kanlurang bundok. Dapat sanay ito ay araw ng pagpapakita ng lakas ng bansa at kasiyahan ng hari at mga opisyal. Ngunit si punong ministro Wei Wuji ay nakaupo sa mataas na entablado. Ang kanyang malamig at matalim na mga mata ay nakatitig ng mariin sa akin, ang personal na tagapagtanggol ng unang ranggo. Parang gusto niyang butasan ang aking uniforme gamit ang kanyang titig. Pinuno ng Imperial Guards Zhao Xiaoshan. Nakuha ang tingin ng punong ministro. Muli siyang lumabas. Ang Emperador Shen Wei ay may likas na lakas. Palaging nasa paligid kaya't ligtas. Ngunit sa pagkakataong ito ng pangangaso sa taglagas, nandyan din ang prinsipe ng Bili, si Tuo Bayaw. Kung ang ating Imperial Guards sa harap ng Emperador, hindi makasakay ng maayos sa kabayo, mukhang mawawalan tayo ng bansa. Habang sinasabi ito, pinapalo ni Zhao Xiaoshan ang kanyang kamay. Ilang mga sundalo na nahihirapang hilahin ang isang kabayong itim na may mga mata na kasing pula ng dugo. Ang kabayo ay labis na magagalitin, na walang tigil na kumakabog ang mga hulihang paa sa lupa. Halos hindi na kayang hawakan ng ilang malalakas na lalaki ito. Ang pangalan ng kabayo ay Yang. Ito ay isang ligaw na kabayo na nahuli sa kabisera ng dulo ng mundo. Napakainit ng ugali nito. Ngumisi si Zhao Xiaoshan habang tinitingnan ako. Dahil nais ni Shen Wei na protektahan ang sasakyan, kailangan niyang magpakitang gilas. Sige, gawin mo na. Nilagyan ng lihim na gamot ang kabayong ito. Madali itong mababaliw. Basta sumakay lang ako dito. Magwawala ito at maglulundag. Baka tumakbo pa ito pababa ng bangin. Kapag nahulog ako sa kabayo, magagamit ni Wei Wuji ang dahilan na nagkulang ako sa harap ng emperador at hindi mahusay sa martial arts. Pinaslang ang aking posisyon sa harap ng lahat. Tumingin ako sa mabangis na itim na kabayo. Ang unang pumasok sa isip ko ay hindi panganib, kundi ang kalidad ng kabayo. Tiyak na nagkakahalaga ito ng 3,000 tile ng pilak. Kung sakaling aksidenteng mapatay ko ito, o mawala ito. Boss Xiao Jincheng, iniisip mo ba na mababa ang aking work efficiency? Baka bawasan mo ang travel allowance ko ngayong buwan. Hindi ko pwedeng sirain ang ari-arian ng amo. Malalim akong huminga. Sa harap ng lahat ng mga matang nag-aabang na mapahiya ako, lumakad ako ng malaki ang hakbang. Biglang tumili ng malakas ang itim na kabayo. Ibinuka nito ang bibig at muntik na akong kagatin. Walang ekspresyon ang aking mukha. Direktang pinaandar ko ang tunay na lakas sa loob ng katawan ko, na parang malakas na tunog ng gong, ang aking pinakamatinding lakas. Isang matinding presensya ng pinakamataas na mandaragit, kasabay ng aking tingin. Parang rumaragas ang alon. Tinulak ko ito papunta sa itim na kabayo. Itinuro ito sa akin ng aking guro. Ang mga hayop ay takot sa mga malalakas at nang-aapi sa mga mahihina. Basta't mas kahila-hilakbot ka sa kanila, sila ay magiging mga alagang aso sa iyong mga paa. Itim na kabayo, anino ng gabi. Ang dati mabangis na sigaw ay biglang huminto.
ang kanyang mga pulang mata. Sa sandaling tumama ang aming mga tingin, ang kanyang mga pupils ay biglang lumiit na parang karayom. Naramdaman nito na ang nakatayo sa harap nito ay hindi isang tao, kundi isang anyong tao na makakapag-alis ng mga buto sa likod nito sa isang iglap. Lumuhod ka, sabi ko ng mahina. Sa ilalim ng naguguluhang tingin ni Zhao Xiaoshan, ang kabayong kanina ay tila napakalakas. Kahit na 8 malalakas na lalaki ay hindi makapagpigil sa matigas na kabayo. Bigla na lang itong nanghina, napakamaamo. Maging may kaunting pagyuyukod. Nagsimula itong lumuhod sa aking mga paa. At kusang ginamit ang malaking ulo nito upang dumampi sa aking bota, na may mga tunog ng pagmamakaawa. Sumakay ako sa likod ng kabayo. Napaka-natural ng galaw. Mukhang masunurin ang kabayo ng amo. Maging gusto pa nitong yumuko sa ilalim. Si Xiao Jincheng ay nakaupo sa bleachers. Ang mga daliri niyang mahigpit na nakahawak sa hawakan ay bumitaw. Nagbigay siya ng isang mahinang tawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng ganitong uri. Hindi nakakagulat ang pagkahumaling ng taong pinili ko. Sa oras na ito, tumayo si Prinsipe Billy Tuo Bayaw. Siya ay may taas na 9 na talampakan. Isang halimaw ng lakas na puno ng kalamnan. Sa disyerto, kilala bilang General Tuoba. Katatapos lang niyang masaksihan ang aking pagbagsak mula sa kabayo. Naisip niya na tiyak na gumamit ako ng ilang uri ng mahika. Napakababa ang tingin at umuungol. Emperador ng dashing. Dahil ang iyong mga gwardiya ay walang kapantay. Nais kong subukan ang iyong kakayahan. Hindi tayo katulad ng mga magarbong. Ito ay laban ng lakas. Kung ang dalagang ito ay mananalo laban sa akin, ang Hilagang Li ay magdadala ng karagdagang 1,000 magagandang kabayo ngayong taon. Humawak siya ng isang malaking kamay. Malaki ang mga buto ng daliri na parang karot. Mahiyain na tiningnan ako. Babae ba ang batang ito na makikipagkumpetensya sa prinsipe? Lumamig ang tingin ni Xiao Jinchen. Naghahanda ng tumanggi. Ngunit nakatayo na ako ng nakangiti, puno ng sigla. 1,000 kabayo. Agad kong kinuwenta sa isip ko ito sa pila. 100 magagandang kabayo. Kahit papaano, nagkakahalaga ito ng daan-daang libong tile ng pila. Kung mananalo ito, mapupuno ang kaban ng aking Panginoon. Malayo na ba ang aking bonus sa katapusan ng taon? Prinsipe, pakiusap. Lumapit ako sa harap ni Tuo Bayaw. Mahigpit na magkahawak ang dalawang kamay. Si Tuo Bayaw ay may ngiting nakakatakot. Ang buong katawan niya ay parang nag-umapaw na kalamnan. Sumigaw siya ng malakas. Gumamit ng napakalakas na puwersa. Ako'y matatag na parang bundok. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay naipit ng kalahating pulgada. Ngunit sa aking isipan, mabilis akong nag-isip. Sabi ng guro, walang maliit na bagay sa diplomasya. Kung diretsyo kong piniga ang kanyang kamay, magkakaroon ba ng digmaan ang Hilagang Li? Kapag nagkaroon ng digmaan, tataas ang gastos sa militar. Maaaring maantala ang aking sahod. Kailangan kong maging maingat at magaan. Humigop ako ng malalim na hangin. Ang lakas na kayang pumutok ng malaking bato. Nakatanggap ng sukdulan. Tinatayang ginamit lang ang 3 bahagi ng lakas. Parang tunog ng tuyong kahoy na nababalik. Na umuusbong sa tahimik na lugar ng pangangaso. Ang mapagmataas na mukha ni Tuo Bayaw. Sa isang iglap ay naging maputlang pula. Ang buong kanang kamay niya ay halatang umikot sa isang arko. Kahit na walang pagdurugo, pero makikita ng sinumang may mata na ang buto ng kamay ay tila naging pulbos na. Tuo Bayaw ay nagbigay ng isang sigaw na puno ng sakit. Ang buong katawan niya ay parang isang malaking hipon na nagmumukhang nagdurusa sa lupa. Ang paligid ay tahimik na tahimik. Agad kong binitiwan ang kamay ko na may inosenteng mukha at labis na nagulat na tumingin sa paligid. Pati na rin ay sanay na ginamit ang likod ng kamay para sukatin ang kanyang noo. Sumigaw ako ng malakas. Ay naku, Prinsipe! Hindi ba't siya ay nagkaroon ng sinasabing epilepsy ng tupa? Paano nangyari na bigla na lang sumasakit ang buong katawan habang hinuhubog mo? Yung kamay mo nag-iba pa ng anyo, nagkakaroon ng deformity. Mabilis. Tawagin mo agad ang doktor. Nagka-attack ang Haring Prinsipe. Nabigla ang mga tao mula sa Northly Mission. Nabigla rin si Wei Wuji. Tinitigan ako ni Xiao Jinchen. Ang kanyang pagmumukhang inosente, labis na dramatiko pero tapat. Pinipigil ang tawa hanggang sa nanginginig ang balikat. Dahan-dahan siyang tumayo. Mahigpit ang kanyang mukha. Napakaseryosong nagsasalita ng mga kalokohan. Baka hindi sanay ang prinsipe ng Bili sa klima rito. Bumalik ang dati niyang sakit. Dali, may tao ba dyan? Dalhin siya agad para gamutin. Si Shen Niwei ay isang tagapagsanay. Anong kasalanan niya? Nasa itaas siya sa mga upuan. Nakatayo siya sa mataas na lugar at pinoprotektahan ako. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nagsasabi ng magandang trabaho. Nararamdaman ko ang suporta ng boss. Yung puno ng tiwala. Nakatayo ako ng tuwid. Kahit na siya ay nag-alala at tinulungan si Tuo Bayaw. Isinara ang kapa. Pinanood ako ni Xiao Jincheng na walang armas. Na pinahiya ang mandirigma ng kalabang bansa. Sobrang saya niya sa loob. Lalo niyang naramdaman na itong taong may nakasulat sa mukha na huwag bawasan ang sahod ko. Ang siyang pinakamapagkakatiwalaan sa buong mundo. At pinaka nagpapasaya sa kanya bilang panangga. At habang tinitingnan ko si Xiao Jincheng na sumusuporta sa akin, ang puso ko ay labis na naantig. Sobrang bait ng amo ko. Tinawag na insidente ng medikal. Ang diplomatic na aksidente. Sa ganitong boss, hindi ako maghahanap ng ibang trabaho. Paglabas ng tunay na enerhiya upang agawin ang kapangyarihan sa hukbo. Matagumpay na bumalik mula sa malaking pamamaril sa kanlurang bundok. Kinagabihan sa loob ng taheho ng palasyo. Isang ingranding salusalo para sa tagumpay ang inihanda. Ngunit ang atmosfera sa bulwagan ay naging labis na kakaiba. Sa araw, kakapinsala lang ng prinsipe ng Hilagang Li. Ang malakas na panlabas na kakampi. Ang punong ministro na si Wei Wuji ay nakaupo sa likod ng mesa. Ang kanyang mukha ay madilim na tila kayang tumulo ng tubig.
Matindi siyang nakatitig sa nakatayo sa tabi ng dragon chair, na tila walang magawa, na kinakain ang isang piraso ng regaladong kakanin. Ang kanyang mga mata ay puno ng ligaya ng isang takas. Kung hindi ka mapapatay ng pisikal na paraan, gagamitin ko ang kakaibang laso ng mundo na ito. Kasama ka at ang emperador na ipadala sa ilalim ng lupa. Matapos ang 3 ikot ng alak, biglang tumayo si Wei Wuji. Hawak niya ng 2 kamay ang isang baso na may purong kulay, na parang malinaw na bukal. Ito ay alak mula sa kanlurang rehiyon. Matatag na naglakad patungo sa ilalim ng jade na hagdang bato. Ngayon ay matagumpay ang emperador sa pangangaso sa taglagas. Ang matandang ministro ay nagdala ng basong ito ng serbesa mula sa 100 taong Snow Lotus. Paggalang sa kanyang kamahalan, naway maging maayos ang kalusugan. Paggalang sa dakilang dinastyang ito, naway magpatuloy ang kapayapaan. Nagtakip si Xiao Jincheng ng kanyang mga mata. Itong matandang asong ulol na ito, kadalasang gustong lamunin siya. Paano siya magiging mabait at mag-aalok ng alak? Tiyak na may nakamamatay na lason sa alak na ito. Kakausapin sana ni Xiao Jincheng ang isang dahilan upang ibuhos ang baso ng alak na ito. Nakatayo ako sa tabi niya. Ang pinakamataas na seguridad sa isip ko ay biglang nagbigay ng napakalakas na alarma. Ang matandang ito ay ngumiti ng napakamapanlin lang. Siguradong may lason sa alak. Gusto niyang patayin ang emperador na nagbibigay sa akin ng sahod. Kung mapatay ang emperador, sino ang pipiliin kong hingian ng 3 beses na sahod ko? Kung ang Eastern Group ay mag-bankrupt at mag-restructure, saan pa ako makakahanap ng ganito kaganda? May pagkain, tirahan at matibay na trabaho, na parang pumatay sa magulang mo ang paghadlang sa kita. Hindi ko pwedeng hayaang ang inuming ito ay mapunta sa labi ng boss. Wala namang binigay si Xiao Jinchen. Anumang oras ng reaksyon, agad akong tumalon mula sa hagdang bato, na parang tigre na bumababa mula sa bundok, at mabilis na kinuha ang baso ng lason mula sa kamay ni Wei Wuji. Magandang sinabi ng ginoong punong ministro. Ngunit ayon sa mga alituntunin ng seguridad ng ating Great Sheng Internal Affairs Office, mga bagay na papasok sa mo, kailangan munang subukan ng mga nasasakupan ng lason. Matapos kong sumigaw ng makabayan, upang ipakita ang katapatan sa mo, at upang tuluyang putulin ang posibilidad ng lason sa inumin, na pumatay sa mo. Inangat ko ang aking ulo at ininom ito. Nang may tapang, ininom ko ang walang kulay na nakakalason. Inubos niya nang walang natira sa tiyan niya. Yung jade ring na hawak ni Xiao Jinchen, nahulog sa lupa. Tahimik na parang patay ang loob ng palasyo. Biglang nagkukumpol ang mga mata ni Xiao Jinchen. Ang dugo sa buong katawan niya. Sa pagkakataong ito, para bang tuluyang naubos. Ang puso niya, parang tinaga ng matindi ng isang tao. Huminto na sa pagtibok. Iyon ay isang kakaibang lason, na hindi kayang matukoy kahit ng pilak na karayom. Isang nakamamatay na lason mula sa kanlurang rehiyon. Alam niyang may lason ito, upang protektahan siya. Wala siyang kahit kaunting pag-aalinlangan. Ininom niya agad para sa kanya. Naintindihan niya. Lubos na nawalan ng kontrol ang emperador ng Daeseong. Biglang siyang tumayo. Agad na mula ang mga mata niya. Sa boses niya ay naroon ang takot at desperasyon na kahit siya mismo ay hindi napansin. Sa sandaling iyon, naisip niya ng malinaw, na siya ay nakaramdam ng labis na takot at pagkabahala. Ano ang halaga ng mataas na kapangyarihan ng emperador na ito, kung wala ang ganitong pagkahumaling sa kayamanan, na handang isakripisyo ang buhay ng isang hangal na dalaga para sa kanya? Ano ang silbi ng ganitong malawak na lupain? At sa sandaling ito, lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Sa mga labi ni Wei Wuji, nakapagpasimula na ng pabalang na tawa. Naghihintay siyang makita ang aking paghihirap. Ngunit 1 segundo, 2 segundo, 10 segundo ang lumipas. Nakatayo pa rin ako sa lugar. Medyo nagtaka, tinukso ang labi. Malakas pa rin ang epekto nitong alak. Medyo nakakairitang sa lalamunan. Ang katotohanan ay, na ang kakaibang lason mula sa kanlurang rehiyon, ay pagpasok pa lang sa aking mga laman loob. Ang aking katawan na may napakalalim na naipon na enerhiya mula sa mahigit 10 taong pagsasanay, ay parang pating na naamoy ang amoy ng dugo, na agad na binalot ang mga lason. Sa walang hiya nitong pagtrato sa buong mundo na ito bilang isang napakalaking gamot, at ginawang isang superpower pill. Bigla nitong na-convert ito sa purong tunay na enerhiya. Isang malakas na agos ng init. Biglang sumabog sa aking tangkayan. Pakiramdam ko ay parang isang lobo na puno ng hangin. Buong katawan ay mainit at hindi mapakali. Muling may ilang patak ng pawis sa dulo ng ilong. Hindi na kaya, busog na. Kailangan magpasabog ng hangin para umayos. Ngumingiti ako ng hindi komportable, ikiniling ang leeg. Pagkatapos, huminga ng malalim. Huminga ng malalim. Bahagyang binuksan ang bibig, para harapin ang buong palasyo na puno ng mga mambabatas at kawal. Pinananatili ang aking mataas na imahe bilang isang tagapagbantay sa loob. Pinipigilan ko ng husto ang napakaikas na kababuyan na burp. Ginawang isang maingat at malambing na pag-ungol. Ito ang malambing na pag-ungol. Kasabay ng aking katawan, nang walang mapaglagyan na galit na enerhiya. Sa sandali ng paghina, naging isang nakikitang alon ng takot, na may akin bilang sentro. Tumpak na tumungo sa panig ni Wei Wuji, na parang alon ng bagyo, na walang pakialam sa anumang batas ng pisika. Ang alon ng hangin ay dumaan. Si Wei Wuji at ang kanyang mga tauhan, lahat ng mga kasamahan sa mesa, ng mamahaling baso ng salamin, at puting jade na banga ay, sa isang iglap, nawasak, at naging makintab na pulbos. Nagluparan ng inumin, nagkalat ang pulbos. Ang grupong ni Chancellor, nadulutan ng malakas na hangin na yon, napalingon ang lahat. Magulo ang buhok. Para silang nakakita ng multo, nakahandusay sa lupa. Tinitigan ko ang mga basag na baso sa lupa. Huminga ako ng malalim.
Biglang pumasok sa isip ko ang isang malalaking salita. Tapos na. Kumain ng sobrang gamot at hindi na kontrol ang tunay na lakas. Nasira ang napakaraming mamahaling kagamitan ng hari. Ilan kaya ang mababawas sa aking sweldo? Napaka-nerbiyoso kong ibinaba ang aking ulo. Hindi ko talaga kayang tingnan ang boss sa trono. At si Xiao Jinchen sa trono. Tumingin sa akin na parang masigla at masaya. Kahit isang hikbi lang ang ginamit niya. Para mabuwag ang mesa ng partido ni Chancellor. Ang kawalan ng pag-asa sa mata niya ay biglang naging galak. Pero agad itong napalitan ng matinding galit. Wei Wujie. Humarap ng walang takot sa harap niya. At pinatay ang taong pinakamahalaga sa kanya. Si Xiao Jinchen ay tuluyang tinanggal ang maskara ng pagtitimpi. Malakas niyang pinukpok ang mesa ng dragon. Kasabay ng ginawa ko kanina. Ang nakakatakot na lakas na nagwasak sa buong bulwagan. Ay naglabas siya ng isang kulog na sigaw ng galit. May kakaibang pangyayari, parang kidlat ng galit ng langit. Wei Wujie, nag-alay ka ng lason na alak. Kaya't nagalit ang langit at tao. Kahit ang langit ay nagpadala ng di nakikitang kapangyarihan. Nabasag ang iyong baso ng alak para sa mga rebelde at traidor. Ano pa ang maaari mong sabihin? Si Wei Wujie ay tuluyang naguluhan. Tumingin siya sa pulbos sa lupa. Tumingin din siya sa aking mapulang mukha. Kahit na ako ay lihim na nakabawi ng hangin. Ganap na gumuho ang aking kalooban. Ano bang klaseng halimaw ito? Uminom siya ng nakamamatay na lason pero hindi namatay. Kaya pa niyang maglabas ng tunay na lakas. Naitapon pa niya ang mga tasa ng buong pamilya nila. Paano mo siya lalabanan? Mga tao, hindi binigyan ni Xiao Jinchen ng kahit anong pagkakataon si Wei Wujie. Hinugot niya ang espada ng emperador. Itaga ang talim ng espada kay Wei Wujie at sumigaw ng malakas. Ang punong ministro na si Wei Wujie ay nagkamali sa harap ng palasyo at nagdulot ng kaguluhan sa kalangitan. Agad na bawiin ang kanyang kapangyarihan sa utos ng 5 hukbo sa timog ng kabisera na may kinalaman sa pamumuno. Ibigay ang utos sa matandang general na si Shen. Kung may sumuway, agad na papatayin. Pumasok ang mga sundalo na parang mga lobo at tigre. Sa gitna ng mga sigaw ng mga tao, ang huling kalahati ng kapangyarihan sa militar ni Wei Wujie ay naibalik na ni Xiao Jinchen ng biglaan. Tiyak na ang kabuuang sitwasyon. Malakas na naglakad si Xiao Jinchen pababa sa Jade Steps. Hindi niya pinapansin ang buong palasyo. Ang mga ministro na nanginginig sa takot. Lumapit siya sa akin. Mahigpit na niyayakap ang aking pulso. Napakalakas. Halos napipiga ang aking mga buto. Sa mga malalim na mata niya, nagmumula ang labis na saya at takot. Dahil sa muling pagkakakuha. Ang kanyang boses ay nanginginig pa. Napuno ng galit ngunit may malalim na damdamin. Walang sinuman ang maaaring gumawa ng walang pahintulot ko. Huwag mo nang papayagang uminom pa ng kahit ano para sa akin. Naintindihan mo ba? Tinitignan ko ang amo. Yung mukha niyang nag-aalala sa kalusugan ng mga empleyado. Naramdaman ko ang isang malaking init sa puso. Makasigurong hindi mag-alala ang Ginoo, pinisil ko ang dibdib ko ng may pasasalamat. Binaba ko ang boses at seryosong nangakong. Basta't hindi ipag-uutos ng Ginoo sa loob ng harem. Yung perang sa pagbagsak ko ng baso ay ang buhay ko. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging amo ko. Tumingin si Xiao Jinchen sa akin na puno ng pagmamahal. Sa mga mata niya na malinaw na nagsasabing, panatilihin ang trabaho ko. Natuwa siya ng todo. Marahas niyang niyakap ako. Pagkatapos ay kumagat siya sa kanyang ngipin. At naglabas ng isang walang magawa. At labis na mapagmahal na buntong hininga. Huwag mong isara. Ang aking kaharian ay lahat para sa'yo. Isara ang anuman. Ang pampublikong kapangyarihan ni Wei Wujie ay tuluyang naalis ni Xiao Jinchen. Ngunit sa kalagitnaan ng taglamig habang papunta sa Xishan Palasyo. Upang umiwas sa lamig, ang makapangyarihang punong ministro na ito. Sa wakas ay inilantad niya. Ang kanyang lihim na itinatago ng ilang dekada ang kanyang huling alas. Kung hindi siya mananalo sa bulwagan, edi baliktarin na lang ang mesa. Hating gabi, nagliliyab ang apoy sa labas ng Xishan Palasyo. Si Wei Wujie at ang pinuno ng Imperial Guard na si Zhao Xiaoshan. Ang aso ay tumatalon sa pader kapag ito'y naguguluhan. Sa wakas ay nagpasimula ng paggamit ng lahat ng yaman ng pamilya. Nalihim na inalaga ang 10 taon na higit sa 1,000 mga mamamatay tao na pinalibutan ang buong palasyo. Upang pumatay at mahuli ang mabangis na hari. Si Zhao Xiaoshan ay nakasakay sa kabayo ng digmaan. Naghahampas ng mahabang espada. Nag-ingay na naggangalit ang boses. Libu-libong rebeldeng nakasuot ng pananggalang. Parang itim na alon. Malakas na bumabangga. Sa mabagsik na pinto ng palasyo. Napakaseryoso ng atmosfera sa loob ng pangunahing palasyo. Si Xiao Jinchen ay nakasuot ng itim na damit na may gintong dragon. Nakatayo ng nakataas ang kamay sa mataas na terasa. Malupit na nakatingin pababa. Sa mga rebelde sa ibaba na parang mga langgam. Matagal na niyang ipinadala ang liham kay General Shen. Darating ang tulong sa umaga. Pero ang problema ay, ang ilang daang bodyguard sa palasyo ay, kaya bang mapanatili ang laban magdamag? Sa gitna ng pagbagsak ng gusaling ito, sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, sa maliit na kusina ng palasyo, narinig ang isang napakamasakit, na puno ng galit na sigaw, ang aking dagdag na pagkain. Ibalik ang tingin isang insenso bago ito. Bilang isang mataas na gwardiya, ang aking merienda ngayong gabi, ay isang mangkok ng masagana, na may 4 na itlog na pinirito, na paboritong adobo na karne. Masaya akong hawak ang mga pangkutsara. Handa nang tamasahin ang masayang oras ng pagkain. Nang biglang may dumaan mula sa labas. Bato ng katunggali na pinupol ng katapangan. Tumpak na tinamaan ang bubong ng maliit na kusina. Walang pihit, walang salunga. Binagsak nito ang mainit kong puting kanin na may baboy sa sarsa. Naging isang kalat na halong putik at dumi. Na hindi may paliwanag. Tinitigan ko ang 4 na nasa lupa. Nabasag na itlog. Nanginginig ang buong katawan. Gusto pang sirain ang aking kabuhayan.
Yung mga rebelde sa labas. Kung pumasok sila at pinatay ang hari. Sino ang magbabayad sa aking adobong karne? Sino ang magbibigay sa akin ng sweldo sa susunod na buwan? Ito ay pinaghirapan ko ng husto. Ang matibay na trabaho sa dulo ng universo. Hindi mapapatawad. Agad na napuno ng dugo ang aking mga mata. Buong katawan ko ay naggangalit ang enerhiya at dugo. Parang nag-init na lava na nagsusumiklab ng walang kontrol. Naiinis ako sa magaan na tsuan iron na hawak ko sa baywang. Hindi sapat para pambasag. Sa huli, ang aking paningin ay nakatuon sa yung nasa kalan na yon. Para makagawa ng gamot para sa yumaong emperador. Ginawa mula sa pinakamagandang itim na batong buhangin. Isang higanting palayok na may bigat ng ilang dosenang kilo. Ikaw ang napili ko. Isang kamay ko lang, binuhat ko ang palayok na yon. Na mas malaki pa sa kalahati ng katawan ko. Ang mabigat na itim na palayok. Sinipa niya at nabasag ang pinto ng maliit na kusina. Parang isang tagapagtanggol ng pagkain na lumabas mula sa impyerno. Diretso siyang tumakbo papunta sa pangunahing pintuan ng palasyo. Sa mga oras na yon, nabuksan ng mga rebelde ang pangunahing pintuan ng palasyo. Si Zhao Xiaoshan ay may nakakatakot ng ngiti. At siya ang unang sumugod papasok. Ngunit ang sumalubong sa kanya, hindi naguguluhan na gwardiya, kundi isang dalagang may hawak na malaking palayok. Na may mahinang berdeng liwanag sa kanyang mga mata. Ibalik mo ang aking braised pork. Nagbigay ako ng napakalakas na sigaw ng galit. Sa matigas na asul na bato sa ilalim ng aking mga paa. Biglang sumabog. Ang buong katawan ay naging isang nakakatakot na itim na anino. Walang pakundangan akong sumugod. Sa gitna ng libu-libong kalaban. Sa kaliwang kamay ko, binuhat ko. Ang mabigat na palayok na may ilang dosenang kilo. At parang pumapalo ng langaw, hinampas ko sila sa kaliwat kanan. Sinumang rebelde na natamaan ng ilalim ng kawali. Kasama ang tao at armas. Parang tinamaan ng galit na rinoceros. Diretsong lumipad ng 3 dangkalang layo. Nakaayos sa hangin. Na bumubuo ng mga parabola. Pagkatapos ay nag-iba ang kanilang mga mata. At nawalan ng malay na may puting bula sa bibig. Nakatagpo ng mabilis na nakatakas. Mabilis kong iniabot ang aking kanang kamay. Tumpak na hinawakan ang kanilang mga ugat. Isang sunod-sunod na mga rebelde. Parang mga sibuyas na pinutol. Nanghihina at nahulog sa lupa. Kahit ang mga sandata ay hindi kayang hawakan. Nagsisigulong sa lupa. Parang walang tao akong pumasok sa gitna ng libu-libong sundalo. Sa bawat madaanan ko, gamit ang malaking palayok. Nakagawa ako ng malawak na bakanting espasyo. Ano ba itong hayop na to? Si Zhao Xiaoshan ay nakatingin. Sa mga tauhan niyang sinanay ng maigi. Na tinamaan lang ng palayok na pinaglulutuan ng gamot. At parang bawang na tinampal, lumipad sila. Halos lumabas na ang mga mata niya sa galit. Sobrang galit na siya. Isinampal ang matibay na kutsilyo sa aking tiyan. Pinaulanan niya ako ng matinding saksak. Shenzi, mamatay ka. Babayaran mo ang aking itlog na nilaga. Tumingin ako sa salarin na ito. Umabot na sa sukdulan ang aking galit. Hindi ako umiilag o umiiwas. Biglang nagpakawala ng lakas ang aking baywang at tiyan. Buong bigat ng 1,000 kilo ang pinakawalan ko. Ibinuhos ko ang lahat ng lakas sa aking 2 braso. Sige, ikaw na. Marahas kong inihagis. Ang mabigat na sandok na ilang dekada ang timbang. Na parang nagpapasabog ng bomba. Patungo kay Zhao Xiaoshan sa gitna ng hangin. Malakas na ibinagsak ito. Ang malaking palayok ay may kasamang napakalakas na tunog na pumutol sa hangin na punit ang hangin ng gabi. Ang matibay na kutsilyo ni Zhao Xiaoshan ay agad na bumagsak sa ilalim ng palayok at nagkalas ang talim. Kasunod nito, may isang malakas na tunog na nakakabining tunog. Ang malaking palayok ay hindi humina. Napakatumpak at napakasmooth. Na tumama sa noo ni Zhao Xiaoshan. Si Zhao Xiaoshan ay hindi man lang nakasigaw. Ang buong katawan niya ay parang isang piraso ng kahoy na tinamaan ng palayok sa ulo. Na sa pilitang nahagis mula sa likod ng kabayo. At gumulong ng higit 10 beses sa lupa. Tahimik na nawalan ng malay. At ang malaking palayok na may magandang kalidad ay tumalbog ng 2 beses sa lupa. At hindi man lang nabasag. Ang pinuno ng hukbo ay ganap na nawasak ng isang palayok. Tahimik ang buong paligid. 10 rebelde ang nakataas ang mga kutsilyo. Tumingin sa nakatayo sa gitna ng mga taong nawalan ng malay. Na nag-aalala pa sa hapunan ang dalaga. Na natatakot at nanginginig ang mga binti. Na kahit ang mga sandata ay nahulog sa lupa. Samantalang nakatayo sa mataas na burol sa labas ng palasyo. Ang punong ministro na si Wei Wuji ay nasaksihan ang napakakakaibang eksena. Ang kanyang mukha na puno ng mga kulubot ay nagsimulang magpupumiglas ng matindi. Tumingin siya sa kanyang mga pinagsikapan sa buong buhay. Naginugol ang lahat ng yaman para sanayin ang walang kapantay na mga sundalo. Na tinangay ng isang walang katwirang tao. Na parang basura basta na lang itinulak. Ang mga mata ni Wei Wuji ay labis na nakalabas. At bigla siyang hinila ang kanyang buhok. Tuluyan ng gumuho ang pananaw ko sa mundo. Nabasa ko na ang puso ng tao. Kahit ang supply ng pagkain ng emperador ay napaghandaan ko na. Itinuro ni Wei Wuji ang gitna ng labanan. Doon sa malaking itim na palayok. Sumigaw siya ng may pinakamasidhing pagkalugmok mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pero saang aklat militar ba tinuro? Kung paano lalabanan ang isang malaking palayok na naglalaga ng gamot. Ang talino sa harap ng ganap na lakas ay naging isang malaking biro. Si Wei Wuji ay tumawa ng malupit sa langit, na may mga mata na nakapikit, ganap na nababaliw. At sa oras na ito, sa mataas na terasa, ang emperador ng dinastyang Dasheng na si Xiao Jincheng, sasalubungin ang malamig na hangin ng gabi. Nakatayo sa mataas na lugar, tinitingnan ang isang tao na humahampas sa mga kaaway sa gitna ng labanan, na parang isang Diyos ng digmaan. Sa kanyang mga mata, walang kahit kaunting takot.
Ang reyna ng lahat ng tao sa mundo ay nasa palasyo, may dignidad at kaakit-akit. At ang babae ni Xiao Jincheng ay nag-iisa sa ibaba na pinapantay ang mga rebelde. Sobrang astig. Sobrang nakakaramdam ng seguridad. Talagang bagay sila. Sa mga labi ni Xiao Jincheng ay may nakangiting kamanghamanghang kurba na mahinang bumubulong. Inaalagaan mo ang aking kaharian. Kaya't ipagkakaloob ko sa iyo ang makulay na mundo. Sa labas ng palasyo, sumisikat ang umaga. Nang si General Shen kasama ang 5,000 sundalo ay nagmamadaling umabot sa kanlurang palasyo upang tumulong. Hindi pa siya nakabunot ng kanyang espada. Nakatayo na siya sa likod ng kabayo. Inaasahan ang umaagos na dugo. Isang malungkot na tagpo kung saan nalalagay sa panganib ang mahal na hari. Hindi naman talaga nangyari. Sa napakalawak na plaza ng palasyo, mahigit 10,000 rebelde ay payapang nakahandusay sa lupa. May hawak sa braso o kaya ay sa mga litid. Wala nang lakas para umungol man lang. At sa gitna mismo ng labanan, ang kanyang anak na babae na tila mahina at inosente ay matapang na nakatapak. Sa likod mismo ng pinuno ng mga rebelde na si Zhao Xiaoshan, habang ang isa niyang kamay ay magaan na naglalaro ng isang mabigat na itim na palayok na ginagamit sa paggawa ng gamot. Umikot sa ere ang palayok na luwad at nahulog ito ng maayos sa kanyang palad. Nakaupo si matandang General Shen sa likod ng kabayo at tulala siyang nakatingin sa malaking palayok. Tumingin ulit siya. Sa tabi niya, doon sa isang tao na natakot ng sobra at ngayon ay nakaupo sa lupa. Si punong ministro Wei Wuji na nagbibilang ng langgam habang bulol na nagsasalita. Si General Shen ay huminga ng malalim at agad na nakaramdam ng napakalakas na pagkahilo na may panghihina at kakulangan sa hangin. Ang aking magandang anak na babae ay talagang naging isang mabangis na dinosaur. Si General Shen ay napapikit at ang kanyang katawan ay diretsong nahulog mula sa kabayo. 3 araw mula ngayon, ang hukbo ay babalik sa palasyo. Ang mga kasabwat ng punong ministro na nagplano ng rebelyon ay tuluyang naalis. Ang dato ng dakilang dinastya ay ganap na maliwanag. Sa hall ng Teihe, si Xiao Jincheng ay nakaupo sa trono na may napakalaking otoridad. Tinitignan niya si Shen Zi na nakatayo sa unahan ng mga general. Dahil kakakuha lang nito ng gantimpala sa pagpigil ng rebelyon. Ngunit nakangiti ito na parang hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapahintulot at pagmamahal. Si Shen Zi ay nagtagumpay sa pag-aaklas at nagligtas sa hari. Ako ay espesyal na nagtalaga sa kanya bilang general ng pagsasanggalang sa bansa. Bibigyan siya ng gintong medalya at utos. Si Xiao Jincheng ay huminto sandali. Ang kanyang boses ay agad na tumaas. May dalang hindi mapapawalang bisa na kapangyarihan ng emperador. At siya ay itatalaga bilang emperatrice ng Dasheng. Pipili ng magandang araw para sa kasal at pamahalaan ang selyo ng ibon. Nang lumabas ang salitang ito, naguluhan ang buong korte. Ang ministro ng ritual ay isang napakamasungit na matanda. Pagkarinig sa salitang iyon, nagalit siya at tumayo ang kanyang balbas. Magsalita ka ng maingat, His Majesty. Bagaman si General Shen ay matatag sa laban, sa huli siya ay isang mandirigma lamang. Dapat ang emperatrice ng daming ay may dignidad at kabaitan. Isang ina ng bayan. Paano ito maaring? Ang general na lumalaban para sa malaking palayok ang siyang itatalaga. Talagang labag ito sa mga sinaunang batas at hindi matatanggap ng etiketa. Ang ministro ng rito ay biglang lumuhod sa sahig. Parang sinasabi niya kung itatalaga mo siya, magpapakamatay ako rito mismo sa haliging ito ng palasyo. Hindi rin nagalit si Xiao Jinchen. Nakareklining lang siya ng tamad sa trono ng dragon. Dahan-dahan niyang kinakatok ang armrest gamit ang mga daliri. Kalma niyang binanggit ang isang pangungusap. Tama ang sinabi ni Ginoong Xiangshu. Kung hindi ka sang-ayon, itinuro ni Xiao Jinchen ang nakatayo sa tabi. Nagamit ang 2 daliri. Napakadaling. Pinipisa ang mani at kinakain ni Shen Zi. Kung ganoon, ngayon, makipagpaligsahan ka ng lakas kay General Shen. Kung ikaw ang manalo, susundin ko ang gusto mo. Kung matalo ka, babalik ka at maghahanap ng magandang petsa para sa akin. Pumili ka ng magandang araw. Napakatahimik sa loob ng bulwagan, parang may namatay. Kalihim ng kagawaran ng seremonya. Sinundan ng mga mata ang itinuro ng hari. Nakikita lang si Shen Zi. Hinawakan ng matigas na ligaw na wanot. At pinulbos ito ng napakapino. At pagkatapos ay napaka-friendly na. Ay ngumiti siya ng isang maliwanag na ngiti. Ang ministro ng seremonya. Ang kanyang payat na lieg ay biglang umiksi. Siya ay lumunok ng isang napakahirap na laway. Ang mga tuhod ay nasa lupa. Napakakinis niyang bumaling ng direksyon. At buong lakas na yumuko kay Xiao Jinchen. Ang boses niya ay parang ibang tao, napakalakas. Mabuhay ang kanyang kamahalan. Si General Shen ay isinilang na may pambihirang lakas, tagapagtanggol ng bansa. Talagang siya ang walang kapantay na karapat dapat maging ina ng bayan. Babalik na po ako para tingnan ang kalendaryo. Sa aking palagay, sa unang 8 araw ng susunod na buwan, ito ay isang maswerteng araw. Masayang umiti si Xiao Jincheng. Sa malamig na taglamig, bumuhos ang malalaking snowflakes. Ang dinastyang Dasheng ay nagdaos ng pinakamalaking kasal ng emperador at empress sa kasaysayan. 10 milya ng pulang dekorasyon, nagdiriwang ang lahat. Nakasuot ako ng napakabigat na korona at damit na may bigat na ilang dosenang kilo. Naglalakad ako sa daang tinakpan ng pulang alpombra. Pero sa loob ng mahigit 10 taon, na nagtatrabaho akong security guard, hindi ko talaga matanggal ang mga nakasanayan ko sa trabaho. Kahit nakasuot ako ng damit pangkasal, ang kanang kamay ko ay kusang napupunta pa rin sa aking baywang. Doon sa lugar na madalas kong ilagay ang posisyon ng itim na espada. Nakatutok ang mga mata sa paligid. Takot na baka may isang walang ingat na mamamatay tao. Na biglang lumabas at wasakin ang aking kabuhayan. Sa gitna ng gabi sa kuning palis, ang mga pulang kandila ng dragon at phoenix ay naglalagablag. Binuksan ni Xiao Jincheng ang aking pulang belo.
Nawala na ang malamig at makapangyarihang presensya ng emperador sa kanya. Sa sandaling ito, ang kanyang mga kilay at mata ay napakamahinhin. Na para bang kayang tumulo ng tubig. Umupo siya sa tabi ko. Walang anumang walang kabuluhang pagsubok. At walang anumang pagmamataas ng isang hari. Seryoso lamang siyang. Naglabas ng dalawang bagay mula sa kanyang manggas. Dahan-dahan niyang inilagay sa aking palad. Ang isa ay kumakatawan. Sa pinakamataas na kapangyarihan ng bansa ang Imperial Jade Seal. At ang isa pa ay isang mabigat na susi. Na sumasagisag sa lahat ng pribadong yaman. At kayamanan ng mahalikang pamilya ng Dasheng. Zaye. Malalim na tinitigan ako ni Xiao Jinchen sa aking mga mata. Mababa ang boses, madilim at malambing. Na may dalang buong pusong. Pagsasabi at pagsunod. Ang kaharian na ito ay iyo. Ang buhay ko ay iyo rin. Ang pulang kandila ay nanginginig habang nakayuko ako. Tumingin sa aking palad. Sa purong gintong susi ng bodega. Muli akong tumingin at tumama sa mga mata ni Xiao Jinchen. Na tila puno ng mga bituin sa kalangitan. Sa kanyang malalim na mga mata. Ang puso kong nag-aral ng higit 10 taon ng ginto. Ay puno lamang ng pagsusuri at pagkuha ng sahod. Ay biglang hindi na kontrol. At tumalo ng isang tibo. Isang damdamin na kahit ako ay hindi maunawaan. Malambot at nanginginig na maliit na pag-ugong. Na umaabot sa aking mga kamay at binti. Na lihim na kumakalat. Ang aking pisngi ay walang dahilan na nagsimulang uminit. Pati ang aking palad ay naglalabas ng kaunting pawis. Ano bang nangyayari? Baka ako'y naiinip na sa aking pag-isip. Ngunit isang segundo lamang ang lumipas. Ang makapangyarihang utak ng isang manggagawa ay mabilis na nagbigay ng isang perpektong paliwanag sa siyensya na may lohikal na koneksyon. Naintindihan ko na. Ako'y sumisigaw ng masaya sa aking isipan. Ito ang tinatawag na biyayang biglaang dumating mula sa langit. Napakalakas ng pisikal na kilig na dulot nito. Diyos ko po, ang selyo ng imperyo at ang susi ng kayamanan ng hari. Ibig sabihin, nakuha ko na agad. Ang pinakamataas na bahagi sa Ysenji Group. Ako na ang may hawak ng pinakamalaking kapangyarihan sa pananalapi ng kumpanya. Ako ang pangunahing kasosyo. Hindi mo na kailangang magpatrolya o magbantay. Hindi mo na kailangang gumising ng maaga o magtrabaho ng hating gabi. Kahit ang pagkain, may magpapakain na sayo. Pero kampante ka pa rin. Hawak mo ang pinakamalaking ari-arian ng pamilya ng hari. Ito ba ang pagiging reyna? Malinaw na nagpalit ka lang ng titulo. Para makuha ang pinakamataas na sahod ng palasyo. Habang buhay na walang pagsusuri, bantay ah. Bigla akong nagniningning. Nang liwanag na mas maliwanag ng daang beses kaysa sa pulang kandila. Mahigpit kong niyakap ang selyo at susi ng bodega. At mahigpit na pinisil ito sa aking dibdib. Isang malakas na halik ang ibinigay ko sa gintong susi. At pagkatapos ay sa mga mata ni Xiao Jinchen. Na puno ng labis na pagnanasa. Binigyan ko siya ng isang napakatibay. Napakamasiglang yakap ng pagkakaibigan. Mahal na amo, napakamaasikaso. Ako'y labis na nasasabik at napaluha. Sa buong lakas, nagbigay ako ng huling panata. Sa aking panghabang buhay na kabuhayan. Huwag kayong mag-alala, basta't nandyan ang yaman. Mananatili ako sa inyong tabi sa buong buhay ko. Sino mang magtangkang saktan ka kahit isang hibla ng buhok. Babagsakan ko siya ng selyong jade hanggang mabasag ang ulo niya. Si Xiao Jinchen ay halos hindi makahinga. Dahil sa paghawak ko sa kanya. Pero hindi niya ako itinulak. Sa halip ang kanyang baba ay marahang ipinatong sa aking leg. At tumawa siya ng malambing. Sa labas ng bintana, natatakpan ng makapal na niebe ang mga pader ng palasyo. Tinakpan nito ang lahat ng mga dating sabuatan at pagpatay. At sa mainit na silid ng kuning palis, isang usapang parang manok at pato, na magkaiba ang direksyon. Sa huli ay lumikha ng sakasaysayan ng dakilang Sheng Dynasty. Ang pinakamatatag, at pinakamagulo ngunit perpektong pag-isang dibdib.